Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3401 ang pagpili ng mga duwende. Nang nababalisa ang Elf Guard, si Fan ay lumitaw libu-libong metro ang layo. Heavenly Secret Dragon Crossbow, libu-libong kakaiba. Ang Blue Gold Sword Intent Dragon Crossbow ay sumabog sa isang iglap, at ang makakapal na beamhole ay bumaril sa 100 milya ang layo. Ang dumadagandong na Sword Intent Ballista na ito ay nagulat sa lahat ng mga mandirigma sa Fairy Forest. Para bang nahati ang langit sa libu-libong espada at pana. Ito ba ang emperador ng mga emperador, ang lakas ng mga nangungunang powerhouse sa eroplano? Upang ilagay ito ng mahinahon, ang mga galaw ay napakapangwasak. Dapat mong malaman na ito ay hindi lamang isang malaking hanay at maraming enerhiya, ngunit sa batayan na ito, ang mga kasanayan ay ganap. Ang maitim na halimaw ay halatang hindi inaasahan na si Ye Fan, isang 5 kuko na gintong dragon, ay gagamit ng Azure Dragon Technique. Hindi mahuhulaan, nasuntok siya sa 3 magkasunod na lugar, na nagpaikot-ikot sa hangin. Sa katunayan, hindi ito maaaring patayin sa loob ng ilang segundo, iniisip ni Ye Fan na napakalakas nito, kahit na sa antas ng paglilinang na 3 higanti o higit pa, posible itong gawin. Kasabay nito, malinaw na nakita ni Ye Fan na talagang may mukha ang taong ito. Upang maging tumpak, ang mukha na ito ay walang anumang mga tampok ng mukha, ito ay isang puting balat lamang. Soul Locking Sword Dragon. Ang espiritual na kapangyarihan ng isang kaluluwa ng dragon ay sumanib sa layunin ng espada, at sa pamamagitan ng Azure Dragon Technique, ang kapangyarihan ng mahiwagang yelo at kadiliman ay ipinatawag. Ang ligaw na dragon na nakatali sa 3 kulay ng ginto, asul at itim ay umungal, naging isang kadena, na direktang sumasabit sa itim na walang mukha na halimaw. Kahit anong pilit ng halimaw, mahirap kumawala. Huwag mong sayangin ang iyong lakas, ibinubuklod ko ang iyong primordial spirit, maliban kung gusto mong gutihin ang iyong primordial spirit, kung hindi. Mas mabuting manatiling kalmado. Masayang sinabi ni Ye Fan, sa harap ko, ang swerte mo na buhay ka ngayon. Ang walang mukha na halimaw ay huminto sa pag-ikot, Imperial Level Swordsman. Tunay na makapangyarihan, hindi nakakagulat na kunin ka ni Anmen bilang numero 1 target na sirain. Nagmula ang boses sa katawan ng halimaw, at walang emosyon ang tono, kasing lamig ng makina. Oo naman, madilim na pinto na naman. Natahimik si Ye Fan, ilang kakaibang lalaki ang pinalaki nitong si Hongmeng. Nasaan ang totoong Vilordes? Ang walang halimaw na halimaw ay halatang walang balak na makipagtulungan. Sa sandaling ito, sumimangot si Ye Fan, at naglabas siya ng ilang lumilipad na espada gamit ang kanyang backhand. Ding ding ding. Sa liwanag at anino, lumitaw ang isang, invisible, assassin na sinusubukang palihim na umatake. Ito ay isang lalaki na may isang layer ng silver-white metal na nakakabit sa kanyang katawan. Halatang nagtago siya kanina sa refleksyon ng metal. At ang lakas ng metal ay hindi masama. Kahit na may ilang mga butas sa loob nito, hindi bababa sa ito ay hindi natagos. Masakit. Ang bulalas ng Metal Geek sa sakit, ngunit may excitement sa boses niya. Imperial Sword Intent. Haha. Ang sarap. Ngumisi si Ye Fan, ang sarap nito, subukan natin ulit. Bago siya matapos magsalita, kumuha si Ye Fan ng mahabang espada at iniwagayway ang mga layer ng Sword Shadow. 7 Diyos. Agad na nagpaputok ang 7 lightsabers, na direktang naglaslas sa metal na halimaw sa dalawa. Ang metal na halimaw ay sumigaw ng paulit-ulit, at pagkatapos na ito ay maging 2 kalahati, ito ay nasa isang metal na likidong estado at nahulog. Sa sandaling ito, naramdaman ni Ye Fan na ang primordial spirit ng walang mukha na halimaw ay lumuwag sandali. Itong pakulo na naman. Nag-teleport si Yuan Shen. Hinulaan na ni Ye Fan na ang kabilang partido ay maaaring mag-teleport ng primordial spirit. Ang Soul Locking Nether Dragon sa Azure Dragon Technique ay mayroon pa ring epekto ng pagbibigkis sa primordial spirit pagkatapos nitong ihagi sa kanya gamit ang Sword Intent. Gusto lang makita ni Ye Fan kung kaya niyang mag-teleport palayo kung gagawin niya iyon. Matapos ang walang mukha na halimaw ay nagpakawala ng masakit na alulong, ang primordial spirit ay nawala. Nag-teleport pa rin. Sumimangot si Ye Fan, bagamat naramdaman niyang nasira ang primordial spirit ng halimaw, ngunit ito ay pumanaw na. Sa Soul Locking Stegosaurus, tila maantala lamang nito ang teleportasyon, at hindi talaga maaantala ang paghahatid ng primordial spirit. Nabigo ang eksperimento. Lumingon si Ye Fan para tingnan ang isa pang metal na halimaw na nahati sa kalahati. Bagamat ito ay naging 2 pole ng metal, ang taong ito ay sinusubukang humiwalay at tahimik na umalis. Direktang pinaghiwalay ni Ye Fan ang isang multo, sa isang tabi, na humaharang sa daan ng taong ito. Clone. Ang halatang hindi inaasahan ng halimaw na metal na ang puwang sa lakas ay napakahiwalay na napakahirap makatakas.
Ako dapat ang magtanong sa'yo, ano ka ba? Hehe. Sasabihin ko sa iyo kapag nahuli mo ako. Ang metal na halimaw ay biglang nakabuo ng mataas na enerhiya, tulad ng dalawang malalakas na bomba, at direktang sumabog. Bang, ang mga particle ng metal, tulad ng mga bala, ay nakakalat sa lahat ng direksyon. Hindi inasahan ni Yefan na ang produktong ito ay talagang mahahati ng mag-isa. Sa ganitong uri ng kapangyarihan, natural na imposibleng masira ang depensa ni Yefan. Ngunit ang ilang mga duwende ay tinamaan ng mga particle ng metal at nagsisigaw ng kakilakilabot. Nakita ko ang hindi mabilang na manipis na metal na karayom na tumusok sa kanilang katawan mula sa loob palabas. Ang magandang katawan ng duwende ay itinali sa isang salon, sinabuyan ng dugo, at maging ang mga mata ay nabulag. Nang nawasak ang kanilang mga utak at kaluluwa, ang mga pinatay na duwende na ito ay naging mga alipin ng mga halimaw na metal. Ang mga mata ay kumikinang sa metal na halos, at sila ay sumugod patungo kay Yefan, na parang mga zombie. Nang makitang magdudulot ng sakuna ang mga metal particle, mabilis na kumilos si Yefan para pigilan ito. Ang pinakamahusay ay parang tubig. Ang layunin ng likidong espada ay naging isang malawak na karagatan, na direktang nakapalibot sa dalawang likidong metal. Ano ito? Alam ni Yefan na ang produktong ito ay sobrang bisyo, kaya ayaw na niyang magtanong pa, nilunod na lang niya ang lahat ng metal. Maging ang mga duwende na pinatay at kinokontrol ay nawasak lahat. Sa isang kisap mata, nagkawatak-watik ang lahat ng metal na particle ng metal na halimaw. Nalaman ni Yefan na ang taong ito ay hindi na teleport palayo sa primordial spirit. Ito ay tinatayang na ang kanyang primordial espiritu ay hindi isang regular na single, ngunit maaaring dispersed tulad nito. Dahil dito, maaari itong mag-self-destruct tulad nito, ngunit dahil dito, hindi ito maaaring ay teleport palayo. Sa paligid ng Elf Palace, nagpakita ng gulat at takot ang mga duwende na pumunta rito. Salamat Lord Sword God sa iyong tulong. Alam ng isang grupo ng mga high-level na duwende na kung wala si Yefan, lahat sila ay magdurusa ngayon. Huwag kang magmadaling magpasalamat, saan nagpunta ang reyna mo? Tanong pa. Naghanap muli si Yefan sa kanyang banal na kahulugan, hindi ko siya mahanap, mayroon ka bang anumang mga pahiwatig? Halimbawa, itong Peking Vilordes, may pinapagawa ka ba? Meron ba? May kakaiba? Sa pangyayaring ito, ilang mga elven civil servants ang biglang naging itim. Oops! Yung order. Anong order? Tanong ni Yefan. Ngayon ang reyna. Nako! Ang Peking iyon, naglabas ng selection order for elf masters. Ang lahat ng babaeng duwende ng tribo na nasa naaangkop na edad ay pumunta sa isang lambak sa labas ng kagubatan ng engkanto at doon nagtipon. Sinabi ni Panic, kung peke ang Elf Queen, kung gayon ang pagsubok, na ito ay peke rin. Matapos mabilis na tanungin ni Yefan ang tiyak na lokasyon, isang espada ang nagiba at sumugod ng mabilis hanggat maaari. Nang dumating siya sa lambak na binanggit ng mga ministro at nakita ang eksena sa kanyang harapan, hindi napigilan ni Yefan ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Kabanata 3402 Goblin Forbidden Land. Sa lambak, may mga halatang bakas ng mga spaceship na nananatili, at hindi sila ang mga airship ng mga duwende. Naglaho na ang 10,000 babaeng duwende ng mga duwende. Ang naiwan sa pinangyarihan ay isang dosenang mga patay na bangkay ng duwende. Nang walang pagbubukod, sila ay pinahiya at iniwan sa ilang na may mga palatandaan ng pagtutol sa kanilang mga katawan. Ang malupit pa ay pinutol na ang ulo nitong mga babaeng duwende. Siya ay brutal na pinatay ang ilang mga rebelde, tinakot ng mga demonstrasyon sa lugar, at pagkatapos ay kinidnap ang mga babaeng duwende. Malinaw, lahat ito ay ginawa ng impostor mula sa madilim na pinto. Paprotektahan ng Fairy Forest ang mga duwende, kaya ang pagpapalabas sa kanila ay magiging mas madaling makuha ang mga ito, at hindi sila mapapansin. Matagal nang alam ni Yefan na ang pagpapayunir ay malupit. Gayunpaman, nang talagang nakita niya ang ganoong eksena, napagtanto niya na ang magandang posibilidad sa kanyang imahinasyon ay napakaliit. Dark Gate. Mahigpit na pinisil ni Yefan ang kanyang kamao, kumilos muli, at bumalik sa Elf Palace. Hongming Universe, Yuzu Forest. Sa maulap na pool, isang maputlang mukha ang lumabas mula sa tubig. Bagaman walang mga tampok sa mukha, ngunit ang mukha na ito ay tila nagpapakita ng isang dampi ng sakit. Ang iyong katawan, huwag magmadali sa pagbawi, ayusin mo muna ang iyong primordial spirit. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo, walang paraan upang maibalik ito, sa pagkakataong ito mayroon kang hindi bababa sa 20% ng iyong paglilinang. Isang malamig at malumanay na boses ng babae ang nagmula sa pool. Jian Yuzo. Ito ang lakas mo. 20% na antas ng paglilinang. Alam mo ba kung gaano katagal ko dapat linangin? Kung ibabalik mo ito, dapat kang yumuko sa akin. Buong pagmamalaking sinabi ni Jian Yuzo na may paghamak, ito ang dahilan kung bakit hinahamak ko ang iyong mga sanga sa lupa, ang isang demonyo ay isang demonyo at hindi nakakapagsalita ng mga salita ng tao.
Nakikita ko, hindi mo minamaliit ang mga sanga sa mundo, minamaliit mo ang buong Dark Gate. Lumabas ka kung makagalaw ka. Hindi na nag-abalang magsalita si Jian Yuzo, tumalikod at umalis. Hindi ito pinansin ng faceless monster, at muling lumubog sa katahimikan. Sa sandaling ito, kumislap ang isang communication jade talisman. Team Leader Wu Xiang. Okay ka lang ba? Jin Yuanbao, kamusta ang ani? Hoy, isang bumper harvest. Alam namin na sa pagkakataong ito ay maraming langis at tubig sa mga hangganan, ang aming pangkat sa hapon ay dapat na kumilos. Sa pagkakataong ito ang magandang mukha ay marami, inilaan ko ito para sa iyo. Nasaan ang Caltrops? Patay, hey, ang Emperor level na swordsman na iyon ay talagang makapangyarihan, buti na lang mabilis kaming nadulas. Sa pagkakataong ito ang aming pangkat sa hapon ay nawala ng isang mabuting kapatid, talagang malungkot. Malungkot. Haha. Oo, napakalungkot. Kapag nabenta ang mga duwende na ito, mag-aayos ako ng libing para sa mga caltrop. Natural lang yan. Pero sayang hindi ko naibigay ang reyna ng mga duwende sa mga caltrop. Kunin mo. Bayaan mo na si Bai Wumang, gusto kong mabuhay ng mas matagal at mangolekta ng mas magagandang mukha, hindi na kailangang makipag-away sa lokong iyon. Fairy Forest, Royal Palace. Hindi mo talaga alam, saan nagpunta si Biluodes. Walang ideya. Tumingin si Yefan sa isang grupo ng mga opisyal ng Elvan, medyo naiinip. Ang mga lalaking ito ay malinaw na may itinatago. Makinig, ang 10,000 babaeng duwende na iyon ay hindi na mahahanap. Huwag mong isipin na wala itong kinalaman sa iyo, tinutulungan mo ang reyna ng duwende, at wala kang anumang pagdududa tungkol sa utos na ito. Taikang sa palagay mo, posible bang ang pagpupulong na dadaluhan ni na Aton at Aton ay hindi dumalo ang reyna, at walang sapat na dahilan? Malakas na tanong ni Yefan, na nagpahiya sa mga opisyal na ito, at maraming duwende ang lumuluha na. Tama si Lord Sword God, dapat tayong makonsensya sa ating kapabayaan. Sa sandaling ito, ang hanay ng teleportasyon ng palasyo ay kumikislap, at ilang mga elemental na duwende sa wakas ay bumalik. Napakalaking bagay ang nangyari sa Fairy Forest, at ang kanilang pagbisita at pagkikita sa kataas-taasang langit ay kailangang matapos sa pagmamadali. Sayang ang pagsunod natin sa reyna sa loob ng maraming taon, at hindi man lang natin napansin na inilipat na pala ang reyna. Mabuti na lang at hindi nalalanta ang engkanto gubat, ibig sabihin ay wala sa panganib ang buhay ng kanyang kamahalan. Hindi ko mahanap ang Her Majesty the Queen, posible lang na pumasok ako sa isang forbidden place. Seryosong tono ng Wind Elf na si Sylph. Sylph. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Ang elemento ng apoy na ginawang hindi nasisiyahan si Salamander. May choice pa ba ngayon? Sinabi ni Sylph, kung ang Her Majesty ay mapipilitang pumasok sa ipinagbabawal na lugar, nangangahulugan nito na ang kalaban ay hindi natin mapipigilan. Sang-ayon ako kay Sylph, napakaraming babae ang nagsakripisyo, mga duwende. Hindi na mapakali ang angkan, at ngayon ay maaari na lamang silang umasa sa Diyos ng Espada, sabi ng Water Elemental Windini. Nagmamadaling pinutol ni Yefan ang mga duwende, ano ang pinag-uusapan ninyo tungkol sa ipinagbabawal na lugar? Ang elemento ng lupa na si Norma ay nagsabi, Master Sword God, ang ipinagbabawal na lugar ng Fairy Forest, tanging ang reyna at ang kanyang mga kaibigan ang maaaring makapasok. Iyon ang pinagmumula ng kapangyarihan ng ating Fairy Forest. Ito ay lubhang mahiwaga. Tanging ang mga reyna ng lahat ng mga dinastiya ang nakakaalam kung ano ito doon. Kapag nakapasok ka, hindi na makikita ng labas ng mundo ang panloob na sitwasyon. Tamad si Yefan na magtanong, dalhin mo ako doon. Nagkatinginan ng ilang duwende, pagkatapos ay dinala si Yefan sa likod ng palasyo. Isang mapayapang lawa. Noon lang napagtanto ni Yefan na ang lawa na ito ay madaling lockerin. Kaya lang nang umakyat si Yefan, siya ay bumagsak at nahulog. Mabilis na tumayo si Yefan at nagtatakang tumingin sa isang grupo ng mga duwende na naglalakad sa lawa. Ito ang Mirror Lake, na maaari ding tawaging Mirror of the Elf. Tanging ang mga tunay na duwende na kinikilala ng Fairy Forest ang makakalakad sa lawa na ito, at hindi ito magagawa ng mga itim na duwende at iba pang dayuhan. Sabi ni Wentini, at kasama ang 3 pang elemental na duwende, sila ang nag-udyok sa mga elemental na duwende sa paligid niya. Ang mga ahas ng apoy, mga ibon ng hangin, mga dragon ng ice elf at mga pagong sa lupa, ay naging kapangyarihan ng 4 na kulay na mga duwende, na nagtagpo sa lawa. Lord Sword God, kadalasang 2 lang ang paraan para buksan ang ipinagbabawal na lugar. Ang Elf Queen ay maaaring i-activate, at 3 o higit pang mga elemental wizard ang maaaring i-activate. Ngunit kung ang kalaban ay puwersahang pumasok sa ipinagbabawal na lugar, nangangahulugan ito na ang lakas ng kalaban ay dapat na higit sa reyna. Kahit na ang Fairy Forest ay hindi makakalaban dito. Isang masamang puwersa. Same time na sinabi ni Salamander, pakisigurado na ibalik ang ating reyna, ang Her Majesty Vilordes ay hindi umalis sa koro ng prinsipe, hindi natin siya maaaring mawala. Please.
Ituturing ka naming mga duwende bilang pinakadakilang monarko at pinakamarangal na benefactor. Hindi nagkaimik si Yefan, wala siyang pakialam sa mga bagay na ito, nagalit lang siya sa mga hamak na ito na brutal na pumatay ng mga inosenteng duwende. I see, bilisan mo at buksan mo ang pinto. Gagamitin niya si Wushuang para pilitin ang pinto na buksan pa ang pinto. Bago siya matapos magsalita, si Yefan ay binalot ng phantom light. Sa isang kisap mata, nalaman kong napasukan ko ang kakaiba at magandang mundo. Pagtingala niya ay nakita niya ang salamin na lawa sa itaas, ngunit ang salamin na ito ay tila naghihiwalay ng dalawang mundo. Ang boses sa kabilang banda ay ganap na hindi marinig at walang maramdaman. At tumingin sa paligid, mayroong hindi mabilang na magagandang halaman na may makulay na kulay, tulad ng isang botanical na hardin ng mga bihirang kayamanan. Kahit na hindi alam ni Yefan ang mga halamang ito, alinman sa mga ito, kung ilalagay mo ang mga ito sa labas, ay malamang na napakahalaga. Hindi banggitin ang kasaganaan ng espiritual na enerhiya, ang hugis lamang ay napakabihirang. Napakalawak ng ipinagbabawal na lugar, kumalat ang kamalayan ni Yefan, at nalaman niyang hindi niya masuri kung gaano kalayo. Tila maraming hindi nakikitang mga partisyon dito, na humaharang sa lahat ng kapangyarihan ng pag-iisip. Tila walang laman at walang panganib, ngunit ito ay talagang isang labyrinth, isang ilusyon. Nagliwanag ang mga mata ni Yefan ng itim na gintong apoy. Wala na siyang panahon para tangkilikin ang magagandang tanawin. Kailangan niyang direktang maunawaan ang istruktura ng enerhiya at hanapin ang kinaroroonan ng reyna. Ngunit sa sandaling ito, naramdaman ni Yefan ang isang figure na tahimik na papalapit mula sa likuran. Kabanata 3403 Tingnan ang pagganap ng Sword God. WHO. Natagpuan ni Yefan na ang figure ay hindi mamamatay tao, at hindi rin ito agresibo, at hindi nagmamadaling gumamit ng espada. Ang backhand ay hinawakan ng palso ng taong dumating, at ang macelan at madulash na hawakan ay napaka-komportable. Parang kinurot ng konti ang babae at kinagat ang mapupulang labi. Natigilan si Yefan. Ang mukha na ito, na kasing puti ng gatas, na may hindi mapapantayang magandang mukha, ay ngayon palang nakita, at ito ay si Vilaudes Emir. Sa katunayan, hindi ito mahirap unawain, dahil ito ay lumitaw sa ipinagbabawal na lugar, hindi ito nanghihimasok, maaari lamang itong maging reyna. Kaya lang, ang Elf Queen ay nakasuot ng isang pares ng bilog na baso na butil ng kahoy, at ang kanyang mahabang pilak puting buhok ay nakatali sa dalawang malalaking ponytail. Nakasuot lang siya ng mahabang damit na may puting background at berdeng pattern sa bahay, na nakapagtataka sa mga tao kung ito ba ang kanyang pantulog. Sa likod ng mga salamin, isang pares ng ethereal sky blue na mga mag-aaral ang nagpakita ng bakas ng kaba at pagkabalisa, ngunit may bahid din ng pagkabalisa. Paiya at sama ng loob. Sword God, kailan mo ito sasaluhin? Hininaan ni Vilaudes ang boses at nagtanong sa malutong na boses. Noon lang napagtanto ni Yefan na medyo hindi nararapat na tumingin ng diretsyo sa iba. Pasensya na, akala ko may aatake sa akin, at nagkaroon ako ng likas na reaksyon. Binitawan ni Yefan ang kanyang kamay at nahihiyang ngumiti, at ang damit ng reyna ay ibang-iba sa naisip ko, nakatingin sa. Hindi tulad ng 1,000,000 taong gulang na babae. Sarkastikong ngisi ni Vilaudes. Si Yefan ay nagmamadaling umiling, paano ito posible, hindi ko sinasadya iyon. Ang haring ito ay isang maharlikang pamilya ng duwende. Ayon sa haba ng buhay ng ating maharlikang pamilya, milyon-milyong taon lamang ang mga kabataan at nasa katanghaliang gulang na mga tao ng iyong mga ordinaryong tao. Huwag mong isipin na ang haring ito ay matanda na. Madam. Kasalanan ko ang lahat na ang isang walang kaparirikan na tao na walang naiintindihan ay nagkakalat ng tsismis sa paligid, ginagawa itong hari na ito ay ituring na isang matandang mangkukulam. Medyo naiinis si Vilaudes, ang tipikal ay si Feng Xiaotian mula sa iyong sangkatauhan. Halatang ikaw ang matandang lalaki, hindi dapat siya pinalabas ng haring ito noon, at ikinulong siya ng daan-daang taon. Pilit na ngumiti si Yefan. Parang kahit anong lahi ng mga babae, masyado silang concerned sa edad. Nang makitang maayos ang Elf Queen, pansamantalang gumaan ang loob ni Yefan. Ang iyong Elf Royal Family ay may mahabang buhay, napabuntong hininga si Yefan. Natural iyon. Ang dugo lamang ng maharlikang pamilya ang maaaring magmana ng Fairy Forest. Ito ay isang mahaba at unti-unting proseso. Kung walang 1,000,000 taon, imposibleng makilala ang buong Fairy Forest. Tumango si Yefan, nabalitaan na ang Goblin Forest ay walang katapusan na kapakipakinabang, at maaari pang dalhin ang buong Fairy Clan sa isang mahusay na paglipat sa ilalim ng kontrol ng reyna. Napakalakas na bagay, natural na hindi ito madaling ipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Sword God, huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon. Simula nang pumasok ka, tiyak na natatuboy ang mga mananakop sa labas. Alam mo may gulo sa labas, bakit hindi ka lumabas? Sumimangot si Yefan. Walang pagpipilian ng haring ito. Biglang dumating ang kabilang partido. Natutulog pa siya nang magising siya ng alarma ng Fairy Forest.
Ang patnubay na ibinigay ng Fairy Forest ay gawin ang lahat para maprotektahan ang ipinagbabawal na lugar. Kapag nakapasok ka sa lugar na ito, hindi na kayang pangalagaan ng haring ito ang lahat ng nasa labas. Nahihiyang sinabi ni Vilordas, ang nanghihimasok na ito na pumasok sa ipinagbabawal na lugar ay hindi maarok, at ang haring ito ay hindi maaaring talunin siya ng direkta. Ang magagawa ngayon ay pakilusan ang kapangyarihan ng Fairy Forest at bitag siya sa ipinagbabawal na lugar na ito. Gayunpaman, ang taong iyon ay gumagamit pa rin ng malupit na puwersa upang makapasok sa gitna ng ipinagbabawal na lugar, at ang haring ito ay hindi maaaring umalis. Ang haring ito ay kailangang pumili. Ang pagprotekta sa ipinagbabawal na lugar ay ang aking unang misyon bilang isang reyna. Narinig ito ni Ye Fan, nandito pa rin ang lalaking iyon. Oo, ako ay pansamantalang nakulong sa isang lugar ng haring ito gamit ang labyrinth, ngunit ang kanyang lakas ay masyadong malakas, ang haring ito ay maaari lamang mag-antala ng kalahating oras ng higit pa. Maluwag na sinabi ni Vilordas, sa kabutihang palad, Sword God nandito ka. Alam mo sasama ako. Sa pagpupulong na ito, pupunta ang hari ng mga baril at ang Diyos, ngunit kung ang haring ito ay hindi pupunta, ang Diyos ng espada ay tiyak na makakahanap ng isang bagay na mali, at ang haring ito ay nais ding sumabak sa isang sugal. Buti na lang, personal akong pumunta rito, kung hindi, ang dalawang lalaki sa labas ay hindi kayang harapin ng mga ordinaryong tao, sabi ni Ye Fan. Na may walang magawang ekspresyon sa kanyang mukha, nag-aalalang nagtanong si Vilordas, ang ating mga tao. Marami bang nasawi? Napabuntong hininga si Ye Fan, lumabas muna tayo at harapin ang mananakop. Okay. Paulit-ulit na tumanggaw si Vilordas at pagkatapos ay tinanggal ang kanyang salamin. Sword God, isuot mo ito. Dahil sa curiosity, isinuot ni Ye Fan ang kanyang salamin at biglang natuklasan na ang hindi mabilang na mga kakaibang bulaklak at halaman sa ipinagbabawal na lugar ay nagbago ng husto. Noong una, may makapal na gubat sa lahat ng dako, ngunit ngayon ay may mga bukas na kalsada. Bagamat ang Peerless Law ni Ye Fan ay maaaring magkaroon ng katulad na epekto, pagkatapos ng lahat, malinaw siyang nakakakita ng walang mga salamin na ito. Ang punto ay, kahit na nakikita ni Ye Fan ang pagpapatakbo ng enerhiya, hindi niya alam kung ano ang maraming enerhiya. Ito ay, ang mga salamin na ito ay tinatawag na Eyes of the Elf, at magagamit ang mga ito upang matuklasan ang totoong fairyland. Kung hindi mo isusuot ang salamin na ito, maliligaw ka sa kagubatan na ito. Akala ko malabo ka, bulong ni Ye Fan. Namula si Vilordas, maliit ka. Then give me the glasses, paano ka nakapasok? Ang maharlikang pamilya ay hindi nangangailangan ng mga mata ng duwende para makita ang totoong sitwasyon dito, at ang mga salamin ay nakalaan para sa iyo. Wika ni Vilordas, isang flash ng puting liwanag ang bumungad sa kanyang katawan, at bago siya lumingon ay nagpalit na siya ng mahabang asul at puting court dress. Hawak ang isang ginto at puting kristal na tungkod, nakasuot ng koro ng gintong dahon, pilak puting mahabang buhok na nakasuklay, solemn at sagrado. Sa isang kisap mata, isang babaeng duwende na kakagising lang ay naging isang marangal na reyna ng duwende. Nakaramdam ng kaunting panghihinayang si Ye Fan. Bakit parang may kulang ang pagbabagong na ito? Bakit ka nagpalit ng damit ngayon? Medyo natarante si Ye Fan, may punto ba ito? Napakadelikado ngayon. Wala ka rito. Ayaw ng haring ito na magdulot ng mga pagbabago sa enerhiya at ilantad ang kanyang posisyon. Naku, magnanakaw ng manok ang reyna. Namula si Vilordas, dadalhin ka ng haring ito doon. Kung gusto mong suportahan ka ng aming mga duwende, depende ito sa performance ng Sword God ngayon. Wala akong pakialam sa suporta mo. Narinig ito ni Ye Fan at agad na tumalikod. Mabait ka para iligtas ka, ang ugali mo, hindi bale kung hindi mo iligtas, nawasak ang Fairy Forest, wala akong pake. Namutla si Vilordas sa pagkabigla, binaliwala ang kamahalan ng reyna, at yamakap sa braso ni Ye Fan. Ang parehong sapatos na may mataas na takong ay bumulusok sa lupa, at dalawang marka ng kanal ang iginuhit. Ngunit sa kanyang kaunting lakas, paano niya mahawakan si Ye Fan? Sword God, Lord Sword God, Sword God, Brother Sword God, pwede ba kitang tawaging kapatid? Nagkamali ako, nakikiusap ako na iligtas mo ang mga duwende. Hindi talaga masisira ang Fairy Forest. Woo! Wala akong mukha para makita siya at ang aking ninuno. Lumingon si Ye Fan kay Vilordas na umiiyak. Naniwala ako sa wakas na, bata, talaga ang reyna. Kabanata 3404 na nanghihimasok. Pinag-iisipan kong mabuti, ang iyong mga duwende ay masyadong mahina, kung darating lang si Hongmeng, hindi mo na talaga kayang pigilan, at walang halaga ang iligtas ka. Nagkunwari si Ye Fan na nag-iisip. Hindi. Ang nanghihimasok na dumating sa pagkakataong ito ay talagang makapangyarihan. Ang Fairy Forest ay hindi magsisinungaling sa haring ito. Sa Fairy Forest, ang haring ito ay hindi man lang natatakot kay Feng Xiaotian at sa Gun King, ngunit iba ang nanghihimasok na ito. Iyan ay hindi maaaring isang maliit na tao mula sa Hongmeng, maaari mong makita ang Sword God sa iyong sariling mga mata. Anong kalokohan? Ngumisi si Ye Fan. Vilordas. Maluhal-luhang sinabi, ito ay isang malaking bagay, ang haring ito ay nagsabi ng isang sekreto sa Sword God.
Hinihiling ko lang sa Sword God na iligtas ang kagubatan. Anong sikreto? Huwag mong sabihin. Tungkol ito sa Fountain of Life. Naantig ang puso ni Yefan, Ma'am. Masiglang tumango si Vilordes, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Nagtaka si Yefan, ano ang kinalaman ng Ankh sa mga duwende? Ngunit anuman ang mangyari, ang bagay na ito ay talagang mahalaga, kung ito ay para sa kanya, o para sa buong susunod na labanan, maaaring mabago nito ang sitwasyon. Sikreto lang, medyo walang kabuluhan, hindi kami ganoon ka-close, ipinakita ni Yefan ang kanyang kakayahan sa pakikipagnegosasyon. Lord Sword God, paano mo ito magagawa? Hindi ka pwedeng mamatay dahil lang sa alien ang mga duwende. Bago ninyo tulungan si Taikang at binubuli ang ating sangkatauhan. Ngunit hindi ko magagawa dahil lamang sa lahi ng tao. Pumunta at punitin ang iyong mukha kay Taikang. Ang ating mga duwende ay hindi kailanman nakipagdigma sa mga tao, talaga. Hinawakan ni Yefan ang kanyang baba at sinabing kung gayon. Para ipakita ang pagiging malapit natin, tumawag ka ng mabuting kapatid. Tutulungan kita. Ikaw. Nagmamadali si Vilodisi. Bagamat hindi pa siya masyadong matanda, milyong-milyong taong gulang pa rin siya. How dare this little brat? Dare to tease her like this? Bilasan mo, mahalaga ang oras. Kung hindi mo ako tatawagan, umalis ka na lang. Ako. Ang magandang mukha ni Vilordes ay namumula ng kulay rosas, pula hanggang sa ilalim ng kanyang mga tainga. Okay. Mabuti kapatid. Nang inig ang katawan ni Vilordes at napayuko sa hiya. Matapos isigaw ang pangungusap na ito, nakaramdam siya ng pagkahilo. Bueno, mabuting kapatid, ikaw ang nangunguna sa daan, matatalo natin ang mga masasamang tao. Si Yefan ay nasa mataas na espiritu, pakiramdam na ang kanyang espiritu ay iba. Dahil ayaw ni Yefan na sirain ang ipinagbabawal na lugar, ginamit ni Yefan ang kanyang diskarte sa pakikipaglaban sa espada para lumipad ng mabilis kasama si Vilordes. Kung gayon bakit diretsyong pumunta rito ang mga mananakop? Anong mga kayamanan ang nakatago dito? Kung tama ang hula mo, kilalang-kilala ng taong iyon ang ating mga duwende, ang pinagmumula ng enerhiya ng gubat ng diwata, at narito ang puso ng diwata. Kapag nawasak ang puso ng diwata, mabilis na malalanta ang kagubatan, at mawawala ang patron ng mga duwende. Tulad ng sinabi mo, ang Fairy Forest ay tila isang buhay na bagay. Ito ay buhay, tulad ng World Tree of Titan God's Domain. Nakangiting sabi ni Yefan, ang World Tree at ang iyong Fairy Forest ay hindi magkapareho. Paano mo nalaman? Hindi kumbinsido si Vilordes. Si Yefan ay masyadong tamad na magpaliwanag. Pag-ikot pa lang niya sa isang sulok, bigla niyang na-realize na may mali. Mag-ingat ka. Walang kamalay-malay na inabot ni Yefan at niyakap si Vilordes kay Lingkong, umiiwas ng umiinog. Boom! Isang dark blue thunder giant blade ang lumitaw sa tabi nilang dalawa na parabang nabasag nito ang dimensional na pader. Kung hindi sapat ang reaksyon ni Yefan, ang kutsilyong ito ay magiging sanhi ng pagkaputol ng ulo ni Vilordes. Lisha sinaunang Demon Sword. Puting tigre. Nang makita ang hakbang na ito, agad itong nakilala ni Yefan. Ang paglipat ay hindi mas malaki ang saklaw, mas malakas ito, ang susi ay upang tingnan ang tunay na core kill. Siya ay nakatagpo ng ilang mga master ng angka ng White Tiger, at ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong kabanggas na sinaunang demonyong espada na pilit na winasak ang hindi bababa sa 3 layer ng mga pader sa kalawakan. Napakalakas ng cultivation base. Hindi katakataka na ang Elf Queen ay hindi nang ahas na harapin ito. Nagpakita ng takot si Vilordes. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita na ng kabilang partido ang kanilang kinaroroonan, at pilit na pinasok ang mga hadlang ng ipinagbabawal na lugar, at naglunsad ng pag-atake sa buong kalawakan. Ito ang lakas ng lalaking iyon. Siya ay kasing talas ng isang hayop, kaya hindi ako nang ahas na madaling makagawa ng mga pagbabago sa enerhiya. Lord Sword God, kapag lumaban ka sa kanya, tandaan na huwag sirain ang ipinagbabawal na lugar. Naramdaman ni Yefan na manhid ang kanyang anit, ano? Ibig sabihin, mag-alala din tungkol sa hindi pagsira sa larangan ng digmaan. Gagawin ko ang aking makakaya upang pakilusan ang kapangyarihan ng Fairy Forest upang protektahan ang mga pangunahing lugar, ngunit mangyaring kontrolin ang kabagsikan. Alam din ni Vilordes na sobra-sobra ang ganoong kahilingan, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang magmakaawa. Gawin mo ang iyong makakaya. Mag-ingat. Tumama ang sibat ng kulog, panibagong kidlat mula sa langit. Tinawag ni Yefan ang lumilipad na espada, niyakap si Vilordes, at inilipat ang layunin ng espada sa di kalayuan. Matapos iwasan ni Kankan ang kulog, binitawan ni Yefan ang reyna. Noon lang napagtanto ni Vilordes na ngayon lang siya niyakap ng isang lalaki, at medyo hindi natural ang kanyang mga mata. Ngunit walang oras upang mapahiya ngayon. Napaatras siya ng isang hakbang at nakatago ang katawan niya sa tabing ng liwanag. Lord Sword God, ikaw na ang bahala rito, paprotektahan ko ang puso ng diwata. Walang pakialam si Yefan kung saan pumunta si Vilodisi, dahil ang master ng White Tiger Clan ay lumabas na mula sa malalim na asol na kulog. Siya ay may mahabang itim na buhok, isang mukha na ginupit na parang kutsilyo,
at ang kanyang malamig na tampok sa mukha ay walang pakialam na parang robot. Halos 2 metro ang taas, wala siyang suot na damit sa pangitaas na katawan, at sa ilalim ng kanyang maputlang balat ay may malalakas na kalamnan na may mga sculptural lines. Nasa ibaba ang isang pares ng itim na maluwag na pantalon, na walang mga paa. Ang simpleng damit ay nagpapakita ng walang kapantay na dominante at tiwala sa sarili. Para bang sinasabi niya sa kanyang kalaban na wala siyang kailangan, at ang isang pares ng kamao ay kayang hawakan ang lahat ng laban. Nakakamatay na tingin. Si Yefan ay nakakita ng napakaraming mamamatay, ngunit ang mamamatay tao na aura ng taong ito ay tiyak na nasa top 3. Kahit hindi mo itanong, malalaman mo na ang taong ito ay may balak na sirain ang engkanto gubat at patayin ang lahat ng mga duwende. Ikaw ang estremador sa antas ng emperador na iyon. Paos at malamig ang boses ng lalaki. Mukhang minarkahan talaga ako ni Hongmeng. Saang grupo ka ba galing? Tanong ni Yefan. Hindi sumagot ang lalaki, ngunit ang kanyang mga mata ay naging mas malamig na parang hamog na nagyelo, isang tao, ngunit isang barbaro na mas mababa sa mga baboy at aso, isang kahihiyan para sa mga tao. Sa sandaling bumagsak ang boses, nawala ang lalaki sa lugar. Ang isang madilim na asul na kasalukuyang after-image ay naging electric arc at kumislap sa harap ni Yefan. Napakabilis. Nagulat si Yefan. Ngayong 3 beses na siyang nagkawatak-watek, bahagya na siyang nakikisabay sa mga galaw ng kabilang partido. Ito ay hindi isang mahiwagang kasanayan, ito ay ang purong pisikal at kultibasyon na kapangyarihan ng taong ito. Ang sword intent ni Yefan ay nakakabit kay Long Yan, itinaas niya ang kanyang kamay gamit ang isang Dragon Fist, at nabangga ang Thunderlight Fist ng kalaban. Boom! Gatlang M. Ang shockwave na tumangay ay nagdulot ng isang malakas na magulong daloy, tulad ng hindi mabilang na mga talem, na napunit ang mga hadlang sa kalawakan sa ipinagbabawal na lugar. Nagulat si Yefan nang may narinig siya. Paano ito posible? Ang sarili kong kamao, bukas ang balat at basag ang laman. Nabasag ang buto ng braso niya. Isang suntok lang. Hindi kaya mas malakas talaga ang cultivation at physical body ng kalaban kaysa sa triple disintegration niya. Kabanata 3405 Thor. Hindi pinahintulutan si Yefan na masyadong mag-isip, ang lalaki ay nagsimula na namang sumuntok kay Yefan. Ang pangako Leguang Feast ay puno ng firepower, at ang kamao ay parang meteor shower, na may rumaragasang at dumadagandong na kulog, na patuloy na bumabagsak. Si Yefan ay nakatanggap lamang ng 5 o 6 na suntok, ang kanyang mga kamay ay duguan at ang kanyang mga buto ay nabasag, at hindi na siya ng ahas na tumanggap pa. Ang lakas ng bawat suntok ng lalaking ito ay hindi kapani-paniwala. Ito ay makatuwiran na sa kanyang mga kasanayan sa santukan, imposible para sa kalaban na matamaan ang mga pangunahing punto sa bawat oras. Ngunit ang kulog ng kamao ng lalaki, ngunit ito ay tumama ng napakataas na kapangyarihan ng paulit-ulit. Sa kabaligtaran, kahit na ang sariling espada at apoy ng dragon ay maaari ding gumawa ng nakamamatay na kapangyarihan, ang kalaban ay maaaring pilitin silang kumain. Sa ganitong paraan, tiyak na hindi makakatagal si Yefan. Hindi. Dapat may problema ito. Sinabi ng karanasan kay Yefan na hindi ito ang kanyang kultibasyon at pisikal na kahinaan, ngunit ilang pagkukulang. Hindi siya nagmamadaling buwagin ang quadruple layer, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa itim at gintong liwanag, sinusubukang suriin ang masamang panig ng kabilang partido. Umaasa sa kanyang sobrang katatagan, at tubiling sinubukan ni Yefan ang ilang mga galaw, at sa wakas ay natagpuan ng problema. Mabuting tao. Nalaman ni Yefan na kapag kumilos ang taong ito, tila wala siyang mahiwagang kasanayan, ngunit sa katunayan ang kanyang mga galaw ay pawang mga mahiwagang kasanayan. Ang kanyang mahika ay nakasalalay sa resulta na dulot ng kanyang paglipat. Hindi ito natuklasan ni Yefan noong una, dahil ang mahiwagang kasanayang ito ay hindi nailabas ng kumilos siya, nahayag ito pagkatapos ng katapusan. At kung hindi dahil sa walang kapantay na batas, hindi naman ito matutuklasan kaagad ni Yefan. Ang boring mo ng ganito, paano ka makakaasa sa mahiwagang kasanayan sa labanan ng santukan? Si Yefan ay tumawag ng ilang lumilipad na mga espada, at umikot ang itim na gintong espada sa mga alon sa paligid na parang vortex. Isang espadang yelo. Ang nakapaligid na larangan ng digmaan, kasama ang mga ilusyon at mga hadlang sa kagubatan ng engkanto, ay nabura din. Mayroon lamang wuswang sa larangan ng digmaan sa sandaling ito, wala nang iba pa. Hanggat payag si Yefan, ang epekto ng frost at cold with a sword ay patuloy na may lalabas, at ang lugar na ito ay magiging bawal na lugar para sa mahiwagang kasanayan. Bang! Ang kanang kamay ni Yefan, nakagagaling lang, ay bumangga sa kamao ng lalaki. Sa pagkakataong ito, hindi nabali ang mga buto ni Yefan. Kumunot ang noo ng lalaki, at halatang nalaman niyang invalid ang kanyang magical skills. Sa tuwing gagawa ka ng hakbang, maaari mong maximize ang theoretical damage. Masasabi ko, ito ay isang napakalakas na kasanayan, at ito ay malapit sa antas ng emperador. Ngunit, sa harap ko, kahit na ito ay isang antas ng emperador, hindi ibig sabihin na wala na. Pinaikit ng lalaki ang kanyang mga mata, na nagpapakita ng malamig na gilid. Ang mahiwagang kakayahan ng emperador na alisin ang mahiwagang kasanayan.
Ito ay kawili-wili. Ngunit, sa kabilang banda, hindi ba ang layunin ng iyong Emperor level na sword ay katulad ng hindi pagkakaroon nito? Huminto si Yefan sa kanyang puso, napakalinaw ng isip ng taong ito, nakikipaglaban ang pang-amoy ay masigasig din. Sa katunayan, ang pinakamalaking bentahe ng wushuang ay gawing hindi wasto ang anumang iba pang mga batas. Gayunpaman, ang pinakamalaking kawalan ng wushuang ay wala siyang iba pang mga katangian sa kanyang sarili. Sa mahabang panahon, ang dahilan kung bakit naramdaman ni Yefan na ang gayong katangian ay angkop na angkop para sa kanya ay dahil, bilang karagdagan sa wushuang, si Yefan ay mayroon ding kabaliwan at pagkakawatak-watek. Hindi natatakot si Yefan na lumaban sa ganap na kapangyarihan, pisikal man o mental. Bukod dito, ito rin ang paraan na gustong lumaban ni Yefan. Ibig sabihin, hanggat ang aking ganap na lakas ay mas malakas kaysa sa iyong layunin sa espada, ikaw, isang eskrimidor na antas ng emperador, ay walang banta. Mapanghamak na sabi ng lalaki. Napukaw si Yefan na maging mapagkumpetensya, at matagal na siyang walang narinig na sumigaw sa kanya ng ganito. Okay ka lang ba? Nakangiting tanong ni Yefan. Walang ekspresyon ang mukha ng lalaki, patuloy mong tinatanong ang sarili mo nito. Tanga, biglang. Ang madilim na asol na kulog at kidlat sa buong katawan ng lalaki ay biglang nagpalakas ng presyon. Ang agos ay naging asol na puti, parang puting apoy. Thor. Tumalon ang dila ni Yefan, nakita ang theoretical na pinakamataas na bloodline ng White Tiger Clan sa unang pagkakataon. Ito ay hindi isang ordinaryong Thor, ang cultivation base at pisikal na lakas ng lalaking ito, kasama si Thor, ang lakas ng labanan ay hindi nadagdagan ng ilang porsyento, ngunit hindi may iwasang doble. Bilis, lakas, enerhiya, higit pang mga stunt ng White Tiger. Napakita ang White Emperor, ang bilis ng kidlat ng kamao ng kidlat. Ang lalaking nagkatawang tao bilang puting kulog na Diyos, ang kanyang mahabang buhok ay kinulayan ng platinum. Ang kidlat ay kumislap mula sa kanyang mga mata, at ang kanyang mga kamao ay parang hindi mabilang na puting kidlat, na bumaril patungo kay Yefan. Baliw na Dragon Blood Shi. Emperor Dragon Sword Sovereign. Dragon Blood Armor. Lahat. Ang mga uri ng halos ay kumikislap sa katawan ni Yefan, at ang estado ng pag-atake at pagtatanggol ay bumukas ng sunod-sunod. Habang ang napakalaking Sword God Phantom ay namumuo at kumurot, ang katawan ni Yefan ay natunaw na parang dagwang bakal. Pagkatapos magtaas ng lakas, kumain siya ng ilang daang suntok. Dragon Fist, 1,000 hampas. Hindi alam ni Yefan kung ano ang trump card ng kalaban, kaya kalahating ginalugad niya ang pag-atake gamit ang Dragon Fist. Emph. Nag-aalala ka ba na sirain ang lugar na ito? Ang halatang natagpuan ng lalaki ang kahinaan ni Yefan. Bawal na sona ng Diyos. Isang malaking ulap ang biglang lumitaw sa kalangitan. Patuloy ang pagbagsak ng kulog at kidlat sa lupa. Rumble. Ang pagsabog ng kulog at ang patuloy na pagtugis kay Yefan ay nagdulot din ng malaking dagok sa buong fairyland. Ngunit sa kabutihang palad, may epekto ng hamog na nagyelo at malamig, kaya ang lakas ng mga pag-atake na ito ay hindi maaaring 100% na tamaan. Ang Fairy Forest ay patuloy na nag-aayos sa sarili nitong depensa. Si Yefan ay abala at patuloy na umiiwas sa bumabagsak na kidlat. Sa mahirap na posisyon, pagkatapos ng unti-unting masanay sa legwang fist ng kalaban, si Yefan ay nakakuha ng puwang at nag-sword ng kanyang backhand. Thunderblade, Zon Kung. Pinutol ng mala espada na talim ang isang braso ng lalaki. Mabilis na umatras ang lalaki, medyo pangit ang mukha. Pumutol ka ng kulog, tumaga ako ng espada, patas lang. Ang puting kidlat ang kumislap sa braso ng lalaki, at isang bagong braso ang mabilis na namuo. Diyos ng kulog, ang mga Diyos ay bumababa mula sa langit. Nakita ko ang pagbagsak ng kulog, na direktang naging isang puting kidlat na mandirigma na nakasuot. Ikan-away ng Bailey Warrior ang kanyang talam kay Yefan, na parang buhay na nilalang. Matapos durugan ni Yefan ang Thunder God Soldier gamit ang isang espada, ang lalaki sa kabilang banda ay umatake na mag-isa. Kulog. Ang tao ay naging isang puting salpok, isang marahas na banggaan. Naglabas si Yefan ng sword-inspired phantom at agad na inilipat ang kanyang posisyon. Paikot-ikot sa likod ng lalaki, nang papatayin na sana niya ang kalaban sa pamamagitan ng Break of Dawn, nalaman niyang isa pang sundalong kulog ang nahulog sa kanyang harapan. Maaari bang masubaybayan ang trick na ito? Ang pag-atake ni Yefan ay naputol ng lightning magic soldier na ito, at naiinis din siya. Ang Shore of the Earth. Tinawag ni Yefan ang Liquid Sword Intent, at ang itim na gintong likido ay sumipol palabas, winuwalis ang mundo. Ang opens iba ni Shenlei ay lubhang hamina, at kasabay nito, daan-daang likidong Sword Intent clone ang dumagsa patungo sa lalaki. Nang makita ng lalaki ang sitwasyon, ang puting kidlat sa kanyang katawan ay biglang lumundag muli, at ang presyon ay higit sa doble. Thunder God Army. Pinunit ng ulap ng kulog sa kalangitan ang layunin ng likidong espada at dama po ang daan-daang thunderbolts. Ang Thunder Soldier ay naging kulog at kidlat, at ang clone ng Sword Intent ni Yefan, ay puwersahang nabangga. Hindi mapigilan ni Yefan na matigilan sa sandaling ito. Damn it! Nabasa mo ba ito ng tama?
Biglang itinaas ng taong ito ang kanyang cultivation base ngayon lang. Maaaring ito ay disintegrasyon. Kabanata 3406 kung ito ay isang whole card. Dahil si Chiyu ay dating nasa Hongming Universe, hindi nagulat si Yefan na ang mga tao doon ay gagamit ng disintegrasyon. Mula sa larawan ni Roulian, mayroong isang paraan ng disintegrasyon, at makikita na walang pakialam si Chiyu, at ang pamamaraan ay tumagas. Ang disintegrasyon ay isang bagay na mayroon kang lakas ng loob na isagawa, at mayroon kang talento at tiyaga upang matuto. Pagkatapos ng tunay na pag-unawa sa pagkawatak-watak, ang isa ay dapat aktwal na gumamit ng disintegrasyon. Ang pagsisikap na kinakailangan, ang mga panganib na dapat tiisin, ang iba't ibang mga kondisyon na kailangang taglayin sa prosesong ito ay napakarami. Hindi kailanman nang ahas si Yefan na sabihin na talagang marunong siyang gumamit ng disintegration. Ang kaalaman dito ay mahusay. Hindi mababa sa mood ng imperial. Sa huli, natuto ba ang lalaking ito na maghiwa-hiwalay sa ilang paraan? O, may kaugnayan ba talaga ito sa Chiyu? Sa pagtaas ng pressure ng Thunder God ng lalaki, umabot sa kritikal na punto ang kakayahan ng Fairy Forest. Ang mga bitik sa espasyo na makikita sa lahat ng dako ay patuloy na nagbibitak ng napakalaki. Kung ito ay magpapatuloy ng ganito, ang transparent na ibabaw ng Jingho Lake ay malapit ng mabasag. Sword God. Hindi ito maaaring magpatuloy ng ganito. Babagsak ang mga protective barrier ng Fairy Forest. Kapag hindi na kaya ng Fairy Forest, mawawasak ang Fountain of Life. Ito ang pag-asa natin laban kay Hongmeng. Pumasok sa isip ni Yefan ang boses. Ano? Natigilan si Yefan, sabi mo ang bukal ng buhay ay nasa bawal na lugar na ito. Ito kaya ang sikretong sinabi ng Reyna. Ngunit hindi ba't ang Ankh ay nasa mga sinaunang Diyos? Minsan niyang napanood si Lao Li na nag-impake ng bote para sa sarili niya, di ba? Ngunit sa ngayon, wala akong oras para magtanong ng detalyado, at naramdaman din ni Yefan na hindi ito ang paraan para magpatuloy ng ganito. Sa sandaling ang engkanto kagubatan ay hindi makayanan ito. Pangalawa, hindi niya talaga mabitawan ang kanyang mga kamay at paa. Gusto man niyang talunin ang taong ito o patayin ang kanyang kalaban, mas mahirap. 5 kulong na banayad na kulungan, Tungtian Tower. Hindi ito pinansin ng lalaki, tumawag ng 5 malalaking screen ng kulog at kidlat, at direktang pinalibutan si Yefan. Habang ang mabigat na pader ng kulog at kidlat ay isa-isang bumagsak, ito ay itinayo sa isang mataas na tore, at ang tuktok ng buong Mirror Lake ay malapit ng masira. Kasabay nito, ang malaking dami ng kulog at kidlat ay sumasayaw na parang gintong ahas, na humahampas kay Yefan sa lahat ng direksyon. Ang ganitong uri ng kulog at kidlat na pamimilit ay maaari nang makasabay sa Taikang, Jeros, at iba pa. O kahit sa itaas nito. Makatitiyak si Yefan na kahit na ang taong ito ay mula sa Dark Sect, hindi siya kapantay ng mga masters ng Dark Sect noon. Naghiwa-hiwalay ang Sword Intent. Ang walang kapantay na Sword Intent ni Yefan ay parang itim na ginto na hinaluan ng mas makapal na itim na bakal at ginto. Tulad ng hindi mabilang na mga particle ng metal, na dumadaloy sa paligid ng Yefan, ito ay walang tiyak na oras at solid. Ang lahat ng ito ay isang pisikal na kababalaghan na nangyayari pagkatapos ng pagkawatak-watak ng Sword Intent, at ang density ay lubhang nadagdagan. Zizi, Bumagsak ang kulog at kidlat kay Yefan, ngunit nabigo itong basagin ang hadlang sa layunin ng espada ni Yefan. Ano ka ba? Sa wakas ay nagbago ng gusto ang ekspresyon ng lalaki, at halatang napansin niya na ginamit ni Yefan ang disintegrasyon ng Sword Intent. Nang makita ang kilos ng lalaki, makatitiyak din si Yefan na magwawala ang kabilang partido. Ang Sword Intent ay naging black gold armor, na nakakabit sa buong katawan ni Yefan. Ginamit ni Yefan ang Asher Dragon skill ng Inkstone Ding Armor, para baguhin muli ang kanyang depensa. Hindi nabanta sa kanya ang pagtatanim ng kabilang partido pagkatapos ng skyrocketing ngayon. Mabilis na umikot ang libu-libong solid-state flying sword na may layunin ng espada sa paligid ni Yefan, at ang Thunder at Lightning Tower ay tuluyang nabasag. Imposible, mukhang mahirap tanggapin ang lalaki. Bakit, akala mo ba ikaw lang ang gagamit ng disintegrasyon? Kung ito ang iyong trump card, talo ka na, mahinang sabi ni Yefan. Disintegration. Sabi mo ang paraan na ito ay tinatawag na disintegration. Sumimangot ang lalaki at sinabing, kilala mo ba ang aking Panginoon? Ang iyong master. Chiyu ba talaga ang iyong master? Tuwang-tuwa si Yefan, gusto ba niyang mahanap ang malaking lalaki? Ji Xuanyuan at Chi pareho kayong kalaban na pinangarap lang niyang labanan. Chiyu, sino si Chiyu? Medyo naiinis si Yefan, sino ang nagturo sa iyo na maghiwa-hiwalay? Siyempre master ko yun. Kung gayon sino ang iyong Panginoon? Ang master ay ang master, sabi mo. Chiyu, sino ito? Kinusot ni Yefan ang kanyang mga mata, hindi mo alam, sino ang nagturo sa iyo ng pamamaraan? Bahagyang hindi natural ang ekspresyon ng lalaki, ngunit malamig pa rin ang sinabi niya, tinatrato ako ni Master ng may kabaitan na parang bundok, tama na. Master ang tawag mo sa kanya,
Tinatanggap ka ba niya bilang isang disipulo? Malamang na naunawaan pa ni Ye Fan ang karakter ni Chiyu, at nakangiting sinabi, marahil tinuruan ka lang niya ng paraan, ngunit hindi ka niya lubos na kilala, tama ba? Shut up! Sabihin mo sa akin kung sino si Chiyu. Nasaan siya? Di ba sabi mo gagamit ka ng absolute power para talunin ang sword intent ko? Bigyan mo ako ng pagkakataon na talunin ako, at sasabihin ko sa iyo kung sino si Chiyu, biro ni Ye Fan. Ito ang sinabi mo, mas mabuting hindi ka na mamatay, kung hindi ay makakaapekto ito sa aking pagtatanong. Bago ang bumagsak ang boses ng lalaki, tumaas na naman ang kanyang cultivation base. Maaari ba itong lansagin? Mas masaya si Ye Fan, ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang taong talagang magagamit ang disintegrasyon. Kung ang taong ito ay talagang pinaghiwa-hiwalay ni Chiyu, dapat isipin din ni Chiyu na ang pangangatawan ng taong ito ay angkop para sa paglilinang. Bialodice, buksan mo ang bawal na lugar. Sinamantala ni Ye Fan ang pagkakataon na mabilis na magpadala ng boses. Sword God, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Yung pressure na nilalabas niyong dalawa ngayon, kahit ako hindi ako makalapit. Kapag nabuksan ang selyo ni Jingho, ang mga duwende sa labas, at maging ang karamihan sa mga kaharian ng duwende, ay mawawasak. Naiinip na sinabi ni Ye Fan, gusto kong buksan mo ito, kung ayaw mong sirain ang fairy forest. Bilis. Walang oras. Nang malapit nang matapos ang sound transmission, nag-condense na ang lalaki ng maliwanag na bola ng liwanag na parang supernova. Sa kapangyarihang taglay nito, naramdaman ni Ye Fan na agad niyang mapapatay ang karamihan ng mga hari ng demonyo at mga hari ng Diyos. Ang lalaking ito ay naging isang madilim na pinto. Angkop ba talaga para kay Hongmeng na panatilihin ang isang mapanganib na lalaki sa labas? Diyos ng kulog, ang sinaunang Diablo na pumapatay sa langit. Gatlang M. Ang pangwakas na anyo ng Lisha na sinaunang Devil Knife ay biglang inilabas ng lalaki. Sa sandaling lumitaw ang kutsilyong ito, gumuho na ang espasyo. Si Ye Fan ay hindi umaatres ngunit sumusulong. Si Ye Fan ay tumawag ng isang multo at lumitaw sa likod ng lalaki. Pagkatapos magpalit ng posisyon, hinawakan niya ang balikat ng lalaki mula sa likod. Baliw. Ang hindi inakala ng tao na ang palihim na pag-atake ni Ye Fan ay isang magandang panlilinlang sa oras na ito. Kung direktang pinaputok ni Ye Fan ang kanyang espada mula sa likod, magiging makabuluhan pa rin ito. Malapit na labanan sa oras na ito. Hindi ba't ito ay katulad ng pagbibigay ng ulo sa wala? Ang kanyang sinaunang demonyong pumapatay na talam ay nalaslas pabalik. Ang Crescent Moon White Light, na may hindi mabilang na mga fragment ng espasyo, ay direktang mapupunit si Ye Fan. Nararamdaman pa ni Ye Fan na ang layunin ng kanyang espada sa proteksyon sa katawan ay natagos, at ang kanyang katawan ay malapit ng maputol. Paghiwa-hiwalay ng 4 na beses. Dobleng pagkakawatak-watek ng sword intent. Muling nagkawatak-watek si Ye Fan upang matiyak na walang maaaring magkamali. Ang sword intent ay nagngangalit, tulad ng isang backlashing beast, nilalamon ng kulog at kidlat, hinaharangan ang heaven punishing blade. Paglipat ng layunin ng sword. Sa sandaling nabuksan ang selyo ni Jingho, kinuha ni Ye Fan ang lalaki at direktang lumayo sa ipinagbabawal na lugar. Espesyal ang ipinagbabawal na lugar, maraming hadlang sa kalawakan, at makakasagabal din ito sa kapangyarihan ng pag-iisip. Upang matiyak na maaalis niya kaagad ang lalaking ito, maaari lamang ipagsapalaran ni Ye Fan na, buksan ang pinto, ni Villodas. Boom! Sword intent at Leguang ay sumugod mula sa ipinagbabawal na lugar patungo sa isang matibay na sinag ng liwanag na umaabot sa kalangitan. Mabuti na lang at mabilis itong naselyuhan ni Villodas at hindi naapektuhan ang lugar sa labas ng palasyo. Ngunit ito ang kaso, ang mga duwende sa tabi ng lawa ay natakot at namumutla. Mahirap isipin kung paano naglalaban ang dalawang halimaw sa ibaba. Nakatayo si Villodas sa ilalim ng salamin na lawa, nakatingin sa walang laman na larangan ng digmaan, na may matagal na takot. Nadama niya na ang mananalakay ay mapangahas na, ngunit ang Sword God ay maaari pang puwersahang alisin ang gayong kalaban. Ang Sword God na iyon. Ilang trump card ang nakatago. Ina, ito ba ang emperador ng mga tao ngayon? Tumingin si Villodas sa kailaliman ng liblib na ipinagbabawal na lugar. At sa malayong mga bituin, ang nagyayelong hangin na parang kutsilyo, umaalulong sa lambak. Isa itong asteroid, madilim at walang buhay. Anong ginawa mo? Nalaman ng lalaki na siya ay umalis sa engkanto gubat at dumating sa isang ganap na hindi pamilyar na lugar. Tumayo si Ye Fan sa hindi kalayuan at nakangiting sinabi, nakalimutan kong sabihin sa iyo na may higit sa isang magic skill na alam ko. Kumunot ang noo ng lalaki, mukhang minamaliit kita. Ako ang baalang magsabi nito, sabi ni Ye Fan, si Chiyu lang ang nagturo sa iyo ng kasanayang ito. Halika, ano pa ba, ipakita mo lang para makita ko. Kabanata 3407. Ang matinding labanan ay nagaganap dito, at ang Kyushu Alliance, Yun Cheng, at ilang alien figure ay lumilitaw sa hangin. Hindi maaaring mali ang impormasyon, kaya hindi na talaga babalik ang Emperor Sword. Ang tagapagsalita ay isang babaeng nakabalot ng berdeng palda ng dahon,
na may pinonggintong safflower sa kanyang ulo. Kung titingnang mabuti, ang bulaklak at ang kanyang ulo ay magkasama, ito ay talagang isang bulaklak na demonyo. Malaki ang bibig ng baboy sa pangkat ng hapon. Kapag kumita na siya, madadala siya at sasabihin ng lahat, at walang peke. Ang nagsalita ay isa pang halimaw, may katawan na parang maliit na burol, 12-12 ng metro ang taas. Nakapatong ang isang paa, ang dalawang malalaking braso ay halos kasing haba ng taas, ang makapal na buhok, ang halimaw na may itsurang bakulaw, ngumisi at nagpakita ng pangil. Ang Emperor Sword ay lumalaban kay Bai Wumang, kahit na hindi siya mamatay, hindi na siya makakabalik. Mandrill, bagamat makapangyarihan si Bai Wumang, ngunit sa mga tala na iniwan ni Bilao bago siya mamatay, ang Emperor Sword ay maaaring ilipat sa malalayong distansya, kaya maaaring hindi siya nito mapigilan. Ngunit sinabi rin ni Bilao na ang espada ay mabuti, sa masamang katangian ni Bai Wumang na pumapatay sa mga barbaro kapag nakita niya ito, paano niya maiiwan si Bai Wumang na mag-isa? Medyo nag-aalala pa rin si Hua Yao, umaasa, isang figure na nababalot ng itim na balabal. Boss, hindi ako nag-aalala tungkol sa batang babae na sinabi ni Mandrill. Sabihin mo sa akin, mapagkakatiwalaan mo ba ang puting buhay na ito? Kung sakaling bumalik ang eskrimador na iyon, kailangan nating mamatay muli ng walang kabuluhan. Ang pangalawang kapatid na si B ay biglang namatay. Ang pinuno ng pangkat ng Hai sa ilalim ng itim na balabal ay hindi nagsalita, ngunit sinindihan ang dalawang Escarlata na mata at tumalon ng ilang beses. Talaga, napakalakas ni Bai Wumang. Naiintindihan ni Hua Yao at Mandrill ang kahulugan. Kung ang kanyang lakas ay maaaring maging unang ranggo sa Hongmeng, bakit hindi siya pumasok sa Hongmeng ng napakatagal? Hoy, Hua Yao, hindi mo naiintindihan ngayon. Inilabas ni Chandril ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi lahat, tulad namin, ay sabik na makapasok sa Hongmeng. Pumunta si Bai Wumang sa madilim na pinto. Tinanong ito ng pangalawang kapatid na si Binuon at may sinabi sa akin. Ang lahi ng Baiho ng Baliw ay pinawi lahat ng mga barbaro, at inilagay siya ng mga barbaro sa harap niya. Ina, kapatid na babae at kapatid na babae ay pinahiya hanggang mamatay. Siya ay inalipin at inabuso ng mga barbaro sa loob ng maraming taon, at pagkatapos ay hindi niya alam kung paano makatakas, at isinasabuhay niya pa rin ang kanyang mga kasanayan. Pumasok ang batang ito sa Dark Gate para patayin ang lahat ng barbarians. Kung pumasok siya sa Hongmeng, hindi siya basta-basta makakalabas at makakatay. Kaya kapag sapat na ang mga pagsasamantala ni Bai Wumang, sadyang papatayin niya si Hongmeng. Isa siyang barbarian na alipin, at ang kanyang mga merito at demerits ay pantay sa isa't isa, at nanatili siya sa tarangkahan ng kadiliman. Dahil dito, bagamat sapat na ang kanyang lakas upang mapabilang sa Group A, ang mga marangal na young masters at young ladies sa Group A ay tumanggi na tanggapin siya. Ito rin ang mga pervert na Verdugo ng Group B na mahilig makihalubilo kay Bai Wumang. Hanggat kaya nilang patayin ang mga barbaro, wala silang pupuntahan. Narinig ito ni Hua Yao, hindi lamang hindi nakiramay, ngunit masayang humajijek. Kaya nga, kung gayon, natatakot ako na ang Emperor Sword ay mangungunot din, pupunta tayo sa kanyang pamilya upang magkaroon ng magandang usap. Kung hindi makayanan ni Bai Wumang ang mga mapanlinlang na produkto, nanalo ang aming high team, sa pagkakataong ito, hindi maliit ang kredito. Hihihi. Sayang at hindi makakapunta ang pang-4 at ika-6 na anak, inom tayo ng sabaw kasama ang amo. Tumawa si Mandrill at diretsyong nahulog. Ang paa na iyon ay tila nahulog na parang isang haligi, at ang malalaking talampakan ay natatakpan ang buong singsing. Boom! Ang platform ng talakayan ng espada ni Yun Cheng, ang 200 o kaya sikat na manlalaro na nag-uusap ng mga espada ay natapakan sa putik ng karne sa mismong lugar. Nagkaroon ng riot sa eksena. Ang makapal at payat na mga braso ng Mandrill ay bumagsak sa lupa, at ang arena at mga kinatatayuan ay direktang nabasag at gumuho. Sunod-sunod na shockwave, sinisira ang tuyo at bulok, at sinira ang mga nakapalibot na gusali sa lupa. Ang lupa ay tila nagsimula ng lindol. Ang buong Yun Cheng ay nagsimulang manginig. Halika dito. Mga ligaw na bata. Halika at magsaya para kay Lolo Mandrill. Sigaw ni Mandrill, gamit ang sound transmission para pukawin ang lahat ng monghe sa Yun Cheng. Maihahambing sa pamimilit ng Demon King, kung tutuusin, hindi na kailangang gumawa ng aksyon. Ang isang malaking bilang ng mga monghe na papalapit ay nagulat at nagsuka ng dugo sa lugar. Ang pinuno ng pangkat ng Hai na nakasuot ng itim na balabal, ang kanyang mga Escarlata na mata ay kumislap. Tumango ang bulaklak na demonyo, deal. Nakita ko ang hugis talulot na lumilipad na mga pakpak na kumalat mula sa likod ng bulaklak na demonyo at mabilis na nahulog sa Cloud Tower. Sa sandaling ito ay lumipad, hindi mabilang na hindi nakikitang pollen ang lumipad palabas. Ang sinumang makatagpo sa kanila ay nagdurusa hanggang sa wakas, tumatagas na nana, o nasasakal at nahuhulog sa lupa na nagpupumiglas. Biglang nalaman ng bulaklak na demonyo na hindi malapitan ang tore sa harapan. Gusto lang niyang mapunta sa isang walang katapusang loop, patuloy na lumilipad sa isang lugar. Sa muling pagbabalik tanaw, ang Mandrill ay nawala, at ang mga nakapaligid na tao ay nawala. Ha!
Humajijek ang bulaklak na demonyo, ang mahiwagang kasanayang ito ay medyo kawili-wili. Sa kabilang panig, sa gilid ng Sword Discourse platform, ang hangin na may mahabang gininto ang pulang buhok na lumilipad sa hangin, ay nahulog hindi kalayuan sa Mandrill. Xinglong. Ngumisi si Mandrill, sayang na maliit na Blue Dragon yun, at hindi pa siya nakakalampas sa Blue Dragon Calamity. Sa harap nitong tiyuhin, medyo mahina pa siya. Ice Dragon Teeth. Walang sinabi si Feng Qinglan, isang marahas na vortex ang lumabas mula sa mahiwagang yelo sa tabi niya, at ang matinik na ngipin ng dragon ay tumawid sa larangan ng digmaan sa isang iglap. Ang proteksyon sa katawan ng Mandrill ay nasira ng tuloy-tuloy na ultra-high frequency attacks. Ang malabakal na itim na buhok at balat ay gumawa ng nakakabasag na tunog ng ding-ding-ding. Ang Ice Dragon Teeth ng Four Tribulations Azure Dragon. Paano mo ito magagamit? Bahagyang nagbago si Mandrill. Ang mga kilay ni Feng Qinglan ay mahigpit na nakalock. Bagamat umasa siya sa Yuanjidan at Wuji Formation, napakahusay niyang napabuti ang kanyang cultivation. Ngunit sa harap ng Demon King level na angkan ng demonyo, halatang kawalan pa rin ito. Gayunpaman, ang pamilya Mandrill ay malayo pa rin sa paghahambing kay Qinglong, kaya ang maaasahan niya ay ang Qinglong's Fury. Umaasa sa makapangyarihang pamamaraan ng Qinglong, maaari pa ring magpatuloy si Feng Qinglan. Sa oras na ito, isang itim na anino na may malakas na kamatayan na nakakasikal, bumaba mula sa langit, tulad ng isang multo, upang sumalakay mula sa likod ni Feng Qinglan. Gitling. Ang isang gintong liwanag ng espada na puno ng tuwid na espiritu ng pamilyang Budista ay agad na napalitan ng isang malaking espada na may daan-daang metro, na hamarang dito sa harap ng anino. Ang pinuno ng pangkat na nakasuot ng itim na damit ay nagpakawala ng mahinang dagandong, halatang pinipigilan ng ganitong uri ng enerhiya. Mukhang nagulat din si Feng Qinglan, ikaw ay. Tumingin siya sa likod at nakitang biglang lumitaw si Yelong Yuan, hindi alam kung paano magsalita. Ang saloobin ni Ye Fan sa biolohikal na ama na ito ay hindi lubos na naiintindihan ng mga babae. Dahil late dumating si Feng Qinglan at hindi masyadong pamilyar kay Yelong Yuan, hindi siya gaanong nakikipag-usap. Mag-concentrate ka sa pakikipaglaban sa kalaban, ang halimaw na ito ay isang maitim na nilalang, haharapin ko ito, haharapin mo ang Mandrill na iyon. Si Yelong Yuan ay nakasuot ng kulay abo at puting Buddhist na damit at may hawak na espadang kawayan. Ang maputlang gininto ang espada na nangangahulugang umaalon-alon tulad ng mga alon ng tubig. Kung ikukumpara sa nakaraan, nagdagdag ito ng kaunting katahimikan. Sa loob ng Cloud Lab, sa 12-12 ng malalaking screen, ipinapakita ang sitwasyon sa lungsod. Lola, bumalik na si Lolo. Itinuro ni Tuan Chuan si Yelong Yuan at tuwang-tuwang ipinalakpak ang kanyang mga kamay sa mga braso ni Niewuyo. Ang maliit na lalaki ay hindi alam kung ano ang nangyari sa pagitan ng kanyang mga lolo't lola, kaya siya ay nagsasalita ng walang anumang pag-aalinlangan. Kabanata 3408 Hindi pareho. Hindi ba siya bumalik sa Buddhist na bansa ng Aragon? Bakit siya bumalik? Kumunat ang noo ni Niewuyo. Inayos ba ito ni Sister Qingzo? Pakiramdam ko ang walang awa na sword intent ni Uncle Long Yuan ay angkop na ngayon para sa pakikitungo sa maitim na mga kaaway. Hindi ba't umasa sa kanya ang Dark Dharma King na lutisin ito noong nakaraang pagkakataon, sabi ni Ji Wanqing. Hindi naman ganoon ang kaso. Iba, si Su Qingzo, ang mag-aayos nito, ngunit si Yelong Yuan. Tumingin si Chu Yunyao kay Niewuyo, hindi hihilingin sa kanya ni Su Qingzo na gumawa ng mga bagay ng walang dahilan. Mayroon pa rin siya. So, nag-iisip si Uncle na bumalik. Tiningnan ni Ji Wanqing si Niewuyo nang makahulugan na parang nagbabasa ng chismis. Mga tita, hindi ngayon ang oras para pag-usapan ito. Ang boses ni Jiang ay nagmula sa tagapagbalita, pakiramdam ko ay hindi ko kayang hawakan ang bulaklak na demonyong ito kung gaano katagal, ang pagtatanim ng babaeng demonyong ito ay mas mataas kaysa sa akin, ang aking mirage ay maaaring masira ito. Ano ba ang pagmamadali, may matalinong plano ang iyong amo, dahil sinabihan kanyang kaladkarin siya dito, dapat may dahilan siya. Sinabi ni Chu Yunyao, kung mamatay ka, ito ay dahil hindi ka nagsusumikap. Bakit ganito? Jiang. Gustong umiyak ngunit walang luha, alam niya na si Yun Cheng ay aatakihin ng isang sect master, kaya gumawa siya ng dahilan para hindi sumama. Pero kakaiba, dahil alam ni Qingzo ang panganib dito, bakit hindi hayaang lumapit sina Feng Xiaotian at Mrs. Xiao? Sinabi ni Fanner na ang mga maitim na lalaking ito ay hindi lamang malupit kundi maihahambing din sa Demon King, hindi ba dapat sila ay makitungo sa antas ng Sanju? Si Niewuyo ay hindi maipaliwanag na balisa at medyo hindi mapalagay. Talagang dahil ang anumang random na numero ng Anman ay maaaring nasa antas ng Demon King, kaya mas imposibleng tawagan si Sanju ng basta-basta. Sinabi ni Chu Yunyao, kung sa susunod na labanan, kailangan itong harapin ni Sanju. Mga ordinaryong miyembro ng Dark Gate, kung gayon. Anong tiwala ang mayroon ng mga tao upang labanan si Hongmeng? Natahimik ang lahat, bagamat malupit ang pakiramdam, ngunit ito ay isang katotohanan. Sa teoryang pagsasalita, ang Demon King ay nasa estratehikong antas din, ngunit may mas mataas na cultivation base, kadalasan mayroong mas makapangyarihang mga batas.
Ngunit ang combat power ay hindi lamang tumitingin sa dalawang bagay na iyon, kaya hindi tulad ng wala tayong pagkakataong manalo. Sinabi din ni Ye Fan na ang paraan ng paglilinang ni Hongmeng ay ginagawang mas mahina ang kanilang estratehikong antas kaysa sa atin, kaya hindi rin natin maaaring maliitin ang ating sarili. Yung lalaki mula sa Anman ngayon, kung hindi mo ito mapipigilan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan, kung gayon hindi mo kailangang lumaban. Napabuntong hininga si Ye Wuyo, sana gaya ng sinabi ni Yun Yao. Nay! Xingxerang nandito rin ako, marahil dahil gusto kong tumulong. Mahinang sabi ni Du Yuner sa tabi niya, medyo nakonsensya. Yun. Curious na tanong ni Ye Wuyo, paano ka makakatulong? Huminga ng malalim si Du Yuner at sinabing, sa totoo lang. Nagsumikap ako ng husto sa sarili kong mga batas kamakailan, at ngayon ay may lalapat ko na ang mga ito sa aktwal na labanan. Ate nakabisado mo na ba ang batas? Anong batas? Nagtataka si Ji Wanqing at ang iba pa. Naiintindihan na ni Ziner ang mga batas ng emperador. Kung tutuusin, kapatid siya na ipinanganak sa iisang ama, at siguradong hindi masama ang kay Yuner. Medyo nahihiyang ngumiti si Du Yuner, siguro. Medyo iba sa iniisip ng lahat. Ang asteroid belt, dalawang figure, isang itim at isang puti, ay patuloy na kumikislap. Sa bawat oras na may banggaan, mayroong hindi bababa sa daan-daang mga asteroid sa paligid, na direktang nagiging pulbos. Sa ilalim ng panunukso ni Ye Fan, si Bai Wumeng ay naging mas mabangis, at ang kanyang kumpiyansa ay pumuputok, at hindi niya inakala na siya ay dahado. Ang Divine Speed Thunderlight Fist at ang pamamaraan ng paggalaw ni Ben Lei ay ginawang puting kometa si Bai Wumeng, ngunit bawat paggalaw ay sinasabayan ng libu-libong nakakabaliw na mga putok. Naghiwa-hiwalay din si Ye Fan sa quadruple layer sa oras na ito, at ang sword intent ay nagkawatak-watak sa pangalawang layer. Ang kulog at kidlat ay tumama kay Ye Fan nang walang sakit o pangangati. Ngunit nagulat si Ye Fan dahil sa kanyang sword intent. Sa ganoong intensive attack, hindi man lang niya natalo si Bai Wumeng. Kahit na hindi gumamit si Ye Fan ng anumang partikular na malalakas na paggalaw ng sword intent, ang mga suntok at sipa na ito lamang ay nakakasira na. Ang taong ito ay hindi matalino, o ang kanyang pisikal na paglilinang ay talagang higit sa kanyang sarili. Sa totoo lang, hindi ito imposible. May kalangitan sa labas ng langit, hindi banggitin ang oras ng paglilinang ni Ye Fan ay hindi masyadong mahaba. Naglakas loob si Ye Fan na tiyakin na maliban na lamang kung si Jerose at Tai Kang ay may anumang espesyal na kakayahan, sa mga tuntunin ng ganap na lakas, ang uhaw sa dugo na lokong ito sa harap niya ay tiyak na mas malakas kaysa sa kanilang dalawang Diyos na hari at mga hari ng demonyo. Talaga bang hindi makapasok sa Hongmeng ang gayong tao? Anong uri ng mga halimaw sinahumong raid? Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ng kaunting panginginig si Ye Fan sa kanyang pagtatansya sa kanyang sariling lakas. Kung alam mo lang yan, tumigil ka na dito. Malapit nang matapos si Ye Fan, at direktang nagpatawag siya ng libu-libong lumilipad na espada. Senador Luo Jianyu. Ang Feijian ay naging hindi mabilang na mga streamer, na patuloy na nagpapaliit sa hanay ng pagkilos ni Bai Wumeng. Matapos ay compress ang attacking space, patuloy na nagpalipat-lipat si Ye Fan sa pagitan ng iba't ibang lumilipad na espada gamit ang dalawang kamay. Nadobol ang sinaunang swordsmanship, tulad ng pinakamataas na pagtuturo ng swordsmanship, mapang-api at napakarilag na swordsmanship, na ginawa ang pag-atake ni Bai Wumeng, kahit ang katawan ni Ye Fan ay hindi makalapit. Retreat. Patuloy na itulak pabalik. Compression, control, at ultimate lore. Noon lang napagtanto ni Bai Wumeng na ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi kahit na katiting na kalamangan. 1 pulgada ang haba, 1 pulgadang malakas. Hindi siya naniniwala noon, iniisip na ang isang pares ng kamay na bakal, hanggat sila ay walang awa at malupit, ay maaaring lumabag sa lahat ng mga patakaran. Gayunpaman, sa harap ni Ye Fan, na mas malakas kaysa sa kanya, ang kalaban ay mayroon pa ring ganitong uri ng bentahe sa hanay ng pag-atake, at naramdaman ni Bai Wumeng na naghihintay siyang mamatay. Sa sandaling nagngangalit ang kanyang mga ngipin, si Bai Wumeng ay naglunsad ng isang walang awa na pag-atake. Muli itong nagkawatak-watak, pumutok ang mga daluyan ng dugo sa kanyang katawan, at patuloy siyang dumudugo. Ngunit sa parehong oras, ang pamimilit ng Thunder God sa katawan ni Bai Wumeng ay nadaig na ang sword intent version ni Ye Fan sa oras na ito. Bang! Ang lumilipad na espada ni Senador Luo Jianyu ay pilit na ikinalat. Bai Di Lei Guang. Naramdaman ni Bai Wumeng na ang bawat cell ay labis na nasasaktan, ngunit gusto lang niyang patayin ang kanyang kalaban sa isang desperado na sitwasyon. Nang hindi magamit ng maayos ang katawan, pinili ni Bai Wumeng na tumawag ng naglalagablab na puting Thunder Beam, na tumatakip kay Ye Fan. Sword ang katawan ng Diyos. Pagbasag ng magaan na espada at kalasag. Alam ni Ye Fan na napakahirap pigilan ito, kaya diretsyo niyang binitawan ang katawan ng Sword God, at ang malaking Sword Intent Giant ay bumaba na parang isang titan sa mabituing kalangitan. Isang kalasag ng layunin ng espada, pilit na kinakain ng grupong ito ng nakamamatay na mga galaw ng pagpatay. Salungat na pag-atake. Ibinayo ni Ye Fan ang kanyang espada, ang higanting Sword God Phantom, walang hiya ding ibinaba ang puting mainit na lightsaber.
Sa pamamagitan ng espada, 10,000 bituin ang nadudurog. Si Bai Wumang ay agad na nilubog sa malawak na dagat ng mga bituin sa pamamagitan ng sarili niyang lakas ng kidlat. Pagkaraan ng ilang minuto, ang bagbog na walang buhay, humihingal, nakahiga sa isang graba, na may bakas ng ayaw at pagkagulat sa kanyang mga mata. Ano ang nakita niya? Ang Escrimador na ito. Napakita ang kanyang White Emperor Thunderlight pabalik. Not to mention this kind of skill, how can you do it? It's such a huge force. Ito ba ay tulad ng multo ng maalamat na Titan, pati na rin ang kanyang layunin sa espada? Si Bai Wumang ay hindi matatalo mula noong kanyang labanan sa Eight Wastelands. Sa unang pagkakataon, nagulat ako. Hindi ka pakakawalan at magkakawatak-watik. Hindi mo ba tinuruan? Si Ye Fan ay nagpakita sa harap ni Bai Wumang sa oras na ito at nagtanong na nakakunot ang noo. Noong una ay inakala niya na gagamitin ni Bai Wumang ang panlabas na paglabas para maghiwa-hiwalay, kaya maingat pa rin siya. Sa huli, nagkaroon talaga siya ng triple disintegration. Ito ay talagang tulad ng tanga sa nakaraan, na magwawatak-watik lamang at magsusumikap. Ano ang pagpapalaya at pagkawatak-watik? Walang pakialam ang mga mata ni Bai Wumang, at may bakas ng pang-aalipusta sa gilid ng kanyang bibig. Patayin mo kung gusto mong pumatay, huwag kang magpanggap sa harap ko. Ang hamak na nakipagsabuatan sa mga barbaro. Kabanata 3409 na isang tanong. Nandito na naman. Umiling si Ye Fan, bakit pakiramdam ninyo na hanggat hindi kayo natatakot sa kamatayan, nakakamangha? Ang pinakamadaling bagay sa mundong ito ay kamatayan. Marahas na nanginginig si Bai Wumang, namumula ang kanyang mga mata, nakatitig kay Ye Fan. Ikaw, anong sabi mo? Nagkibit balikat si Ye Fan, hindi ba? Sino ba ang hindi gustong mamatay? Dahil kahit na ang mga mortal ay madaling gawin ito nang hindi nagsusumikap. Takot sila sa sakit, at ang malaking bagay ay naghihintay para sa kanilang natural na pagtanda upang mamatay. Kung talagang nararamdaman mo na ikaw ay kamangha-mangha at na ginagawa mo ang tama, dapat mong subukan ang iyong makakaya upang mabuhay. Maaari kang mamatay anumang oras, at mas makabuluhan ang mabuhay at baguhin ang sitwasyon na dapat kang mamatay kaysa humingi ng kamatayan. Bay sa unang pagkakataon, nagkaroon ng masalimuot na pag-iisip si Wumang sa kanyang mukha. Noong unang panahon, ang taong iyon. Parang may mga katulad na sinabi. Ito ay dahil sa figure na nagpapanatili sa kanya sa paghahanap, napunta siya mula sa pagiging isang alipin sa ibaba hanggang sa pagiging isang ranghongmeng. Ang Diyos ng kamatayan na nararating ng lahat sa itaas ay kinikilabutan. Sobrang tagal na, at sobrang tagal na niyang hindi matatalo. Kaya't nakalimutan niya na minsan ay gusto niyang hanapin ang kamatayan, at nakalimutan din. Ang taong iyon, ang kanyang sinabi. Ang duwag lamang na umamin sa kanyang kabiguan. Ang hahanapin ang kamatayan. Bulong ni Bai Wumang. Ngumisi si Ye Fan, mukhang hindi pa sira ang utak mo, hindi mo ba naiintindihan ng mabuti? Hindi ako duwag, ngunit isa kang hamak na tao. Bakit? Dahil lang pinigilan kita sa pagpatay sa mga inosenteng duwende na iyon. Inosente. Hindi ko ito lahi, iba ang puso nito. Ang pagpapanatili sa mga barbaro ay nakakapinsala sa sangkatauhan. Saglit na nag-isip si Ye Fan, nag-isip sandali, at nagsabi, bagaman hindi ko alam kung anong uri ng karanasan, hayaan mong magkaroon ng ganoong matinding pag-iisip. Gayunpaman, ayoko ring makipagtalo sa iyo. Isa lang ang gusto kong itanong sa iyo. Do you dare to answer me truthfully? Umiling si Bai Wumang, ano? Kasiyahan at kasiyahan. Si Bai Wumang ay tahimik, walang sino man ang nagtanong sa kanya ng tanong na ito, kasama ang kanyang sarili. Ay, hindi ko alam ko lang na kung hindi ko papatayin ang lahat ng barbaro, mawawala ng saysay ang buhay ko. Iyon ay dahil hindi ka nakahanap ng ibang kahulugan ng buhay para sa iyong sarili. Sinabi ni Ye Fan, may plano ako ngayon. Kailangan ko ng isang tao na pumunta sa Anman para tulungan ako. Gusto mo ba? Natigilan si Bai Wumang at hindi makapaniwala. Gusto mo bang magrebelde sa akin? Tumango si Ye Fan, tama iyan. Haha, bakit? Talagang tumawa si Bai Wumang, pakiramdam na ang lalaking nasa harap niya ay napakawalang muwang. Matatalo mo ako, aminin mong makapangyarihan ka talaga. Pero sa harap ni Hongmeng, siguradong matatalo ka. Nakangiting sabi ni Ye Fan, ano ang silbi ng siguradong panalo na labanan? Kawili-wili lang kung gusto mong mabuhay sa isang desperado na sitwasyon, o kung gusto mong bumalik. Tinatawag ako ng iba na baliw, sa tingin ko. Ikaw. Umiling si Bai Wumang. Interesado ka ba? Bakit? Dahil lang sa matalo mo ako, tutulungan kita nitong taong hamak. Sinabi ni Ye Fan, hindi mo ba gustong malaman kung sino si Chiyu? Ayaw mong malaman, ang pinagmulan ng iyong Panginoon di ba? Ang mga mata ni Bai Wumang ay kumikislap, kinuyam niya ang kanyang mga kamao, at unti-unting lumuwag ang mga ito. Hindi sapat iyon lamang. Kaagad na naglaho si Ye Fan at bumalik sa ikatlong antas. Kinawit ni Chao Bai Wumang ang kanyang daliri. Ikaw, atakihin mo ako ngayon. Bye. Kumunot ang noo ni Wumang, nag-alis ka ng sapi ng kabaliwan, ngayon hindi mo na ako kalaban, gusto mo na bang mamatay? Huwag magsalita. Nako.
Kalimutan mo na, hindi mo nga kilala kung sino si Chiyu, dapat ikaw mismo ang kumuha nito. Ikinaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, hindi mahalaga, nasa triple disintegration na ako ngayon, maaari mong panatilihin ang iyong pinakamalakas na estado at bigyan ka ng pagkakataong patayin ako. Ngumisi si Bai Wumang, hindi ko kailangan ng awa mo, hindi ako gaanong interesado sa paglalaro. Tulala ka ba? Sa lakas mo, kung hindi dahil sa hinahayaan kita, iniisip mo ba talaga na kaya mo akong ipaglaban ng matagal? Sinaway ni Ye Fan, isa kang duwag, napakalambot mo talaga, huwag kang manggahas na talunin ka. Lalaki ka pa ba? Galit na galit si Bai Wumang, at ang Diyos ng kulog ay nasa estado ng lakas. Isang marahas na kulog na umaalingaw-ngaw, muling nag-condensize ng lahat ng lakas, at may hawak na Thunderbolt electric knife. Tamlay ng pagpatay ng langit ng sinaunang Diablo. Sa ganoong kalapit na estado, ang Heaven Slaughtering Blade na pinakawala ng buong lakas ay naging sanhi ng pagbagsak ng espasyo sa isang iglap. Kung hindi dahil sa mahiwagang kasanayan ni Bai Wumang na hinarang ni Ye Fan, ilang bituin ang nawasak ng kutsilyong ito. Si Ye Fan ay gumaan ang loob at naglabas ng espada. Ang Black Gold Fan, sa isang iglap, ang enerhiya ay patuloy na lumalawak at sumasabog. Liwayway, liwanag ng umaga. 15 beses out. Kung sinasabi na ang espada ni Bai Wumang ay nakakabasag ng lupa, kung gayon ang espada ni Ye Fan ay nilipol na ang mundo at nilipol ang langit. Direktang nilunod ng sword intent ni Chen Hui ang buong blade light ni Bai Wumang, at nilunod din si Bai Wumang sa Black and Gold Frenzy. Namilog ang mga mata ni Bai Wumang. Ano ito? Maaaring ang taong ito ay, nabaliw, sa inilabas na layunin ng espada. At, gaano talaga ito timbang? Ang ganitong uri ng pamimilit, kahit natingnan niya ang buong Hongmeng, halos hindi siya maglakas loob na sabihin na may magagawa ito. Ang lalaking ito, hinamon niya si Hongmeng. Hindi nagsasalita. Hindi siya nananaginip. Naramdaman ni Bai Wumang na nahulog siya sa isang malalim at madilim na kailaliman. Sa kanya, malamig ang katawan, ang kanyang laman, dugo, ay patuloy na dumadaloy at nabubulok. Napakalapit na distansya, kumakain ng gayong espada, kahit na ang kanyang talento ay hindi pangkaraniwan, nalampasan na niya ang limit. Primordial Spirit Teleportation. Sa kasamaang palad, hindi siya nagkaroon ng anumang pakikipag-ugnayan kay Jian Yuzo, at hindi rin siya nagdala ng Jade Talisman para sa komunikasyon. Dahil hindi inisip ni Bai Wumang na matatalo siya, huli na para makakuha ng teleportation sa sandaling ito. Biglang bumalot sa kanya ang isang nagninangas na puwersa. Natuklasan ni Bai Wumang na ito ay si Long Yan. Nang papatayin na siya ni Ye Fan, tinanggal niya ang kanyang sword intent, pinrotektahan siya ni Long Yan, at iniligtas siya. Naramdaman ni Bai Wumang na ang sandali ng panahon ay parang mga siglo. Ikaw ay. Ang mga labi ni Bai Wumang ay asul, at ang kanyang katawan ay nakalabas na. Ito ang tunay na kapangyarihan ng pagkakawatak-watek, nakangiting sabi ni Ye Fan, bagaman hindi ako maglakas loob na sabihin ito, alam ko talaga ito, ngunit. Kahit na mas disente ng kaunti kaysa sa iyo. Nanginginig na tiningnan ni Bai Wumang ang kanyang mga kamay, ano ang kanyang pinagsasanay. Ngunit, ang uri ng pagkawatak-watek, paano niya ito ginagawa? Ganito ang pakiramdam ni Bai Wumang, hindi ba ito nakakatalo sa sarili? Medyo mahinang kontrol, ito ay malinaw na pagpapakamatay. Habang iniisip niya iyon, mas naramdaman ni Bai Wumang na si Ye Fan ang nasa harapan niya. Ay talagang baliw. Hindi mo ba ako pinaplanong patayin simula pa noong una? Tanong ni Bai Wumang na nakakunot ang noo. Umiling si Ye Fan, tinanong kita ngayon lang, kung makakakuha ka ng kasiyahan sa pagpatay sa mga barbaro. Napakatapat mo, sabihin mo sa akin na hindi mo alam. Bagaman hindi ito nangangahulugan na maaari kang mapatawad, ngunit, at least may kasama ka. Sex. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi ka sumuko o humingi ng awa sa akin. Ibig sabihin, mayroon kang sariling mga prinsipyo. Pinahahalagahan ko ang iyong kakayahan at umaasa akong magkaroon ng pagkakataon na makipagtulungan sa iyo upang baguhin ang mga patakaran ng Hongmeng. Kaya, sa wakas ay nagpadala ako sa iyo ng isang imbitasyon upang maging aking panloob na tugon. Kumunot ang noo ni Bai Wumang, paano kung ayaw ko? Okay lang yan, pwede ka nang umalis, pero sana pag-isipan mo. Sabi ni Ye Fan. Matagal na pinag-isipan ito ni Bai Wumang, at biglang ngumuso. Huwag mong paglaruan, kapag tumanggi ako, papatayin mo ako ngayon. Kung tutusin, ang pagpapaalis sa akin ay hindi nangangahulugan na makakaalis na ako ng buhay. Malamig na liwanag ang sumili sa mga mata ni Ye Fan, at ngumiti siya ng masama, bakit, natatakot ako ngayon na patay. Huminga ng malalim si Bai Wumang, itinaas ang kanyang ulo at sinabi, gusto kong matutunan ang iyong panlilinlang upang palabasan ang katawan. Oo, ipinapangako ko sa iyo, ngunit hindi ngayon, dahil natatakot akong mamatay ka sa panahon ng iyong paglilinang. Ye Sail Road. Tumango si Bai Wumang. Alam niya na si Ye Fan ay hindi nagsasalita ng walang kaparirikan. Naghinala rin siya na baka hindi na niya ito mahahawakan. Ang imahinasyon na ito ay hindi ka panipaniwala. At saka, paano mo mapapatunayan na kilala mo ang aking amo?
Paano mo mapapatunayan na mahahanap mo ito? Siya. Sinabi ni Yefan na may mapaglarong ngiti, kung si Chiyu talaga ang iyong Panginoon. Kung gayon, anak ni Chiyu, gusto mo ba akong makilala? Anak ng aking amo. Bakas sa mukha ni Bai Wumang ang pananabik sa unang pagkakataon. Kabanata 3410 ang dagat ng apoy. Si Yefan ay talagang sumusugal para makita kung gaano kalaki ang paghanga ng taong ito kay Chiyu. Mula sa kasalukuyang pananaw, tama ang taya ko, si Bai Wumang ay walang gaanong katapatan at pananabik para kay Anman at Hongmeng. Mula sa kanyang cultivation level, ngunit hindi siya pumasok sa Hongmeng, ngunit ginawa ang lahat ng maruming gawain sa Anman, makikita na hindi niya buong pusong naisip ang pagpasok sa Hongmeng. Sa katunayan, ang pagkakaroon ng Dark Gate mismo ay isang time bomb para kay Hongmeng. Isang organisasyon na gumagalang sa mga tao, upang mabawasan ang sarili nitong mga casualty, sa pilitang kumuha ng grupo ng mga dayuhang lahi na hinahamak nila sa kanilang mga buto, at gumawa ng mga bagay para sa kanila. Mabuti sana kung pantay-pantay ang pakikitungo sa kanila, ngunit nagtayo sila ng tinatawag na madilim na pinto upang ihiwalay sila sa mga ordinaryong tao. Isipin mo na lang, ang isang grupo ng mga demonyong king-level master, dahil sa kanilang magkakaibang background at lahi, ay kinokontrol sa isang pinto na hindi kawani. Sa ngalan ng pagiging independyente mula sa 8 gates, responsable ito sa ilang matitinik na problema sa pangunguna. Maaari kang umakyat sa 8 pintuan at tamasahin ang hindi mabilang na pagsamba at pagsamba sa ibaba ng agos. Paano ang madilim na pinto? Ginagawa ang pinakamahirap at pinakanakakapagod na trabaho, ngunit nabubuhay sa dilim, lahat ng kredito ay inalis ni Baman sa ibabaw. Bakit? Ang isang grupo ng mga lalaki na mas mahina kaysa sa kanilang sarili, dahil lamang sa sila ay tao, ay maaaring samantalahin ito ng walang kabuluhan. Sa mundo ng paglilinang, hindi ba dapat igalang ang lakas? Marahil ang isang tulad ni Bai Wumang ay walang pakialam. Ngunit, iba pang mga master ng madilim na pinto, ngunit hindi kinakailangan. Kumislap ang mga mata ni Yefan, kung pumayag kang makipagtulungan, dadalhin kita para makilala ang anak ni Chiyo. Siguro pagkatapos mong magkita, mararamdaman mo rin ang isa o dalawa, nagsinungaling man ako sa iyo o hindi. Huminga ng malalim si Bai Wumang at sinabi, naglalaro ka ng apoy, ang Anman ay isang grupo ng mga halimaw at walang mga normal na tao. Tumawa si Yefan at sinabing, natatakot akong normal na tao sila. Magaling sumayaw ang mga demonyo. Kumunot ang noo ni Bai Wumang, talagang hindi ka mukhang tao, hindi ka takataka na ang dumi mo sa mga barbaro. So, pumayag ka. Kailangan kong makita ang anak ng master bago ko masabi sa iyo ang sagot. Reasonable, walang problema. Hinawakan ni Yefan si Bai Wumang. Huwag kang sumubok, dadalhin kita para makita siya. Sa isang kisap mata, nawala ang dalawa sa asteroid. Cloud City, isang malaking bilang ng mga gusali ang naka-indent sa kailaliman ng mundo. 89% ng mga sibilyan ang inilikas. May ilan lamang na mga monghe na nag-aatubili na umalis, naghihintay ng pagkakataon, o gustong manood ng labanan, o gustong humanap ng pagkakataong salakayin ang mga mananakop. Naranasan ang huling digmaan ng tao-demonyo, karamihan sa mga tao sa Kyushu ay sinanay na magkaroon ng lakas ng loob. Gayunpaman, habang nagpapatuloy ang labanan, natuklasan ng mga tao na ang tatlong nanghihimasok na dumating sa pagkakataong ito ay medyo malakas. Not to mention they picked up legs and attack, halos imposibleng lapitan pa. Si Feng Qinglan ay nakasuot ng Dragon-Blooded Battle Armor at nakasuot ng Yanbing Armor, ngunit natatakpan pa rin siya ng mga galos. Hindi matugunan ni Qingfeng Liuyan ang kanyang mga pangangailangan sa pagbawi, at maraming buto sa kanyang katawan ang nabali. Ang mandrill ay parang isang walang awa na bulldozer, na may magaspang na balat at makapal na laman, pilit na dinadala ang lahat ng uri ng mga kasanayan sa Qinglong, binasag si Feng Qinglan ng isang magulong kamao. Haha! Little Qinglong, paano mo makukuha ang sumisipsip na kapangyarihan na ito? Iyong Inkstone Armor. Natatakot ako na hindi ito peke. Umihip ang hangin. Paft! Nagluwas si Feng Qinglan ng isang subo ng dugo, at ang karamihan sa Inkstone Armor ay nabasag. Ash Glacier. Ang sobrang lakas ng loob, pati na rin ang kaluluwa ng Qinglong Dragon, ay nagpanatiling halos hindi siya gising. Nang makitang pinipisil siya ni Mandrill gamit ang isa pang kamao, naglabas si Feng Qinglan ng marahas na agos ng misteryosong yelo. Matapos bahagyang hamina ang bilis ng Mandrill, lumayo si Feng Qinglan. Si Kang Yan ay nagluluto sa daan. Ngunit ang kabagsikan ng Ash Glacier ay sinunog lamang ang ilan sa mga itim na buhok ng Mandrill, kahit na ang laman. Ang Mandrill ay tumapak sa isang malaking paa, at libo-libong matutulis na talim ng bato ang nakausli sa lupa. Napasigaw si Feng Qinglan, natigilan, at nasaksak sa kalahati ng kanyang katawan. Qinglan. Sumimangot si Yelong Yuan, gustong pumunta para tumulong. Ngunit sa sandaling magkaroon siya ng ideya, isang itim na savage skeleton sword ang naputol sa kanyang harapan. Ang pinuno ng itim na damit ay isang skeleton demon. Ang mga kulay abo na buto sa buong katawan, ang patay na aura ay parang pagkakasalubong ng hindi mabilang na mga hindi makatarungang kaluluwa sa purgatorio, isang pares lamang ng matingkad na pulang maladugong eyeballs,
na tila dalawang ruby, na naglalabas ng pulang liwanag ng demonyo. Kahit na ang walang pakiramdam na layunin ng espada ni Yelong Yuan, na puno ng kapangyarihan ng dalisay at banal na Budismo, ay ang kaaway ng skeleton monster na ito. Gayunpaman, ang agwat sa paglilinang ay masyadong malaki, at si Yelong Yuan mismo ay dumudugo na mula sa mga sugat, nakakilakilabot. Hindi ka makakapunta kahit saan, matitikman ko ang kaluluwa ng dragon ng Asher Dragon ngayon. Ang pulang-pula ang mga mata ni skeleton, at mababa at nakakatakot ang tono. Sa isang laslas, muntik nang mabali ni Yelong Yuan ang kanyang mga braso. Mrs. Feng Jiang ay lumiliit sa likod ng isang tumpok ng mga bag ng dumi, at nang makita niya ang eksenang ito, namutla ang kanyang mukha sa takot. Sa ideya na hindi makita ang kamatayan at hindi maliligtas, Jiang tahimik na gustong tumakbo, at gamitin ang lumalamon na talento ni Tengu para tulungan si Feng Qinglan na makaranas ng kaunting pinsala. Pero aalis na sana siya, nakita niyang parang may pulang ilaw na lumulutang sa harapan niya. Isang bango sa ilong. Fallen. Jiang. Nabigla. Hindi maganda. Giggle, nahanap kita, little makulit. Ang pollen ay biglang namulaklak at naging isang mabangis na pulang bulaklak, at pagkatapos, isang maliit na bulaklak na demonyo na may mga pakpak sa likod nito ay lumipad palabas dito. Mabilis na tumaas ang katawan ng demonyong bulaklak at naging tunay na katawan. Ang demonyong bulaklak na ito, pagkatapos na ilabas ang napakataas na density ng pollen sa Mirage, natagpuan ang nakatagungjang sa Mirage. Ganyan ang isang tuta, ngunit hayaan ang aking tiyahin na mahanap ka ng matagal, kailangan mong parusahan. Ang tono ng bulaklak na demonyo ay nagbago mula sa matamis hanggang sa malamig sa dulo. Nakita ko ang isang berdeng baging na itinapon sa kamay ng bulaklak na demonyo. Ang baging na ito ay tumutubo ng hindi mabilang na mga bulaklak at naglalabas ng napakaraming pollen na lubhang nakakalason, tulad ng isang makulay na fountain. Lunok. Walang pakialam si Jiang Ye sa 3,721, lahat ng mga baging ay nilamon ng hangin sa Mirage. Ngunit sa sandaling ito, sa likod ni Jiang, isang malaking dami ng pollen ang biglang namulaklak. Tapos na. Hindi perpekto ang depensa ni Jiang, lalo na ng magambala, puno ito ng mga butas. Alam niya na sa kanyang paglilinang, hindi niya makayanin ang pag-atake ng bulaklak na demonyong ito. Isang alon ng pollen ang dumaan, Jiang. Pakiramdam niya ay masusuffocate na ang kanyang mga baga, at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang paralisado. Ginugol ko ang halos buong buhay ko sa pagdila ng aso, pagdila hanggang sa dulo, wala ba talagang ibig sabihin? Ang mga mata ni Jiang ay unti-unting nagdilim, at siya ay medyo nabigo. Biglang bumagsak ang ilang patak ng ulan sa Yuncheng. Kung maamoy mo ito ng mabuti, ito ba ay isang uri ng ahente ng kemikal? Hindi lamang si Feng Qinglan at ang iba pa ang nagtataka, ngunit ang 3 miyembro ng grupong Hai ay nakaramdam din ng kaunting kakaiba. Sa sandaling ito, isang nagninangas na ibon ang nagliliyab sa nagngangalit na apoy at tumangay mula sa malayo. Huang Yan. Puno ng disgusto ang tono ng kalansay. Matapos makontak ni Huang Yan ang mga likidong ito, sa isang kisap mata, nagliyab ang langit. Ang mga likidong ito ay naging mga material na nasusunog, na mabilis na ginawang dagat ng apoy ang larangan ng digmaan. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.